Ang kwento ay nagsisimula sa isang grupo ng mga mandirigma na naglakbay papasok sa madilim na kagubatan para sa isang misyon ang bawiin ang kanilang tinubuan na lupa. Bawat isa sa kanila ay may dalang makasaysayang sandata na tinatawag na regalia ng mga armas na nagbibigay ng kapangyarihan na lampas sa hangganan ng tao. Dahil dito ay handa na silang harapin ang mga nilalang ng dilim na nagkukubli sa kagubatan, pero pagkarating nila, agad na tinangay sa kawalan ang kanilang driver ng isa sa mga halimaw at agad namang kumilos ang natitira. Ang kanilang pinuno na si Stefan ay mabilis na nagutos na bumuo ng hanay habang diretso silang sumugod sa pugad ng kadiliman. Ang mandirigmang may cutlass ay nagsimulang wasakin ng mga halimaw gamit ang makapangyarihang ihip na atake, habang si Stefan ay tinataga ang ulo ng isang dambuhalang ahas gamit ang kanyang espada. Kahit napugutan ay sinubukan pa ring tuklawin ni ahas si Stefan, pero tamang-tama at si Alicia ay sumaksak sa mata nito at tuluyang pinatahimik ang halimaw. Matatag pa rin ang grupo at ngayong napatumba na ang mga mas maliliit na halimaw, tuloy-tuloy silang pumasok sa kailaliman ng kuweba para talunin ang Southern Beast Lord. Sa wakas ay narating nila ang pinakagitna ng kuweba at hinarap si Clevites sa liwanag ng buwan, at kapag ang isang halimaw ay dumating na may dalang matinding takot, alam mong magkakagulo na at ramdam ng lahat ang napakatinding enerhiya mula sa nilalang. Pero naniniwala si Stefan sa kanyang grupo at kampante siya na kaya nilang malagpasan ang anumang hamon sa tulong ng pagkakaisa, pero nagkamali siya at kahit anong pagkakaibigan ay hindi yon sapat para mailigtas sila ngayon. Pagkatapos makita kung paanong pinahid ni Clevites ang dugo ni Stefan sa pader at mapapaisip ka kung sulit ba talagang maging isang bayani, gayunpaman ay inakala ng tank ng grupo na mas may laban siya at tumalon siya patungo sa halimaw, pero napugutan agad siya ng ulo habang nasa ere at doon lang nila napagtanto na malayo ang agwat nila sa kalaban, pero huli na para umatras o muling magplano. Isa-isa na silang pinapatay ni Clevites gamit ang kanyang buntot at nalilito ang grupo at hindi nila maunawaan kung paanong napakabilis umatake ng halimaw. Doon napansin ni Alicia na hindi sa harap nang gagaling ang buntot, kundi mula sa kanilang anino. Sumigaw siya sa lahat na tumalon sa ere at lumayo sa dilim sa ilalim nila dahil sa likas niyang talas ng pakiramdam, naitaboy niya ang atake ng halimaw at naligtas ang sarili at sa kasamaang palad. Hindi ganoon ang nangyari sa iba at isa sa natitirang bayani ay sinaksak ang kanyang sibat sa lupa para tawagin ang isang golem na bato. Pero dahil nasa kontrol na ni Cleves ang lupain ay pumapalya ang kanyang salamangka at lumabas mula sa lupa ang maraming spike ng buntot na agad siyang piniraso. Sinubukan ng Lancer na sugurin at talunin si Clevites, pero habang abala siya sa pakikipaglaban, kalmado lang si Clevites habang nagtataka kung paano nakaabot ang mga marurupok na tao sa kanyang lugar. Sa kaunting pagsisikap ay nilipol niya ang natitira sa grupo at ngayon si Alice na lang ang natitira at mabilis na umiikot sa ere habang pilit iniiwasan ang pinsala. Sa wakas ay nakalapit siya kay Clevites at nakalapat ng malinis na atake sa mukha nito, pero kahit ang pinakamatindi niyang atake ay bahagya lamang nakasugat. Habang patuloy si Clevites sa kanyang pagmumuni-muni na hindi siya makapaniwala sa katangahan ng mga tao. Bakit nila siya inatake gayong wala naman siyang ginagawang masama sa loob ng mahigit 1,000 taon, pero kung patuloy silang manggugulo, mapipilitan siyang gumawa ng pangmatagalang solusyon. Pero una ay kailangan muna niyang tapusin si Alice at pinagputol-putol niya ang mga braso't binti nito at pinaalpes sa ere pababa sa kamatayan. Maya-maya ay bumagsak si Clevites sa kaharian ng tao na napupuno ng galit at paghihiganti. Hindi naman sana siya makikialam, pero pinilit kasi siyang labanan at gusto nilang agawin ang kanyang lupain. Ayon sa nalaman niya mula sa bumagsak na mga bayani at utos ito mismo ng hari ng Heian, kaya ngayon ay personal niya itong kausapin. Kaagad namang alerto ang mga mamamana ng kaharian at itinutok ang kanilang mga palaso sa paparating na panganib. Pero gaya ng inaasahan ay walang epekto ang mga ito at sa kabila nito ay patuloy pa rin sila sa pag-atake na para bang sapat na ang pagsusumikap para mabago ang kapalaran, pero wala talagang interes si Clevites sa kanila at ang hari lang ang pakay niya. Sa simula ay balak niyang huwag pansinin ang ibang tao, pero ngayong pinili nilang atakehin siya. Pinaslang ni Clevites ang bawat isa habang papalapit siya sa kastilyo at nagkukumahog ang mga tagapagtanggol ng kastilyo para ihanda ang mga natitirang depensa at tutok ang mga kanya at tirador sa paparating na halimaw, pero tulad ng inaasahan, wala ring silbi ang kanilang mga atake. Nilusob ni Clevites ang pader ng kastilyo na parang wala lang at sa loob,
Isang bantay ang nagmamadaling ipaalam sa hari ang tungkol sa pag-atake pero naririnig na ng hari ang kaguluhan sa labas at alam na niya ang nangyayari. Malinaw na nabigo ang mga bayani na ipinadala niya para talunin si Clevitis at malamang dahil hindi pa sapat ang lakas ng mga sandata ng Hayden. Alam niyang si Clevitis na ang susunod na papunta sa kanya at wala nang saysay ang pagtakbo at hahanapin pa rin siya ng halimaw kahit saan siya magtago. Pero kahit alam niyang kamatayan na ang kasunod ay determinado siyang isasara ang lugar ng Hayden upang hindi mamatay ang apoy nito. Samantala sa labas ay iniisip ni Clevitis kung bakit tila mas mahina ang mga tao ngayon kumpara sa mga sumalakay sa kanya noon. Akala niya noon ay may espesyal na pagsasanay ang mga iyon pero nang tamaan siya ng mga metal balista ng mga bantay, napagtanto niyang hindi lakas ang meron sila kundi ang kanilang mga sandata. Naalala niya si Alicia at kahit hindi malalim ang tama ay nag-iwan ito ng marka sa kanyang sungay. Hindi dapat yun mangyari at sa paningin niya ang mga tao ay parang mga insekto lang pero kahit insekto, delikado kung may pangsakit kaya't ngayon ay gusto ni Clevitis tuklasin ang katotohanan. Habang nangyayari ito sa kailaliman sa ilalim ng kastilyo ay dumating na ang hari sa lungga ng Hayden, pero bago pa siya makagawa ng kahit ano ay nagsimulang manginig ang mga pader. Alam niyang paparating na si Clevitis kaya't mabilis niyang sinelyuhan ang lungga. Ilang sandali pa ay winasak ni Clevitis ang bubong ng kastilyo at pagkakita sa hari ay direkta niya itong kinausap. Sinubukan ng hari panatilihin ang kanyang sarili buong tapang na sinabing wala si Clevitis sa posisyon para kausapin siya sa ganoong paraan. Pero binalaan siya ni Clevitis na mag-ingat sa kanyang pananalita dahil kung gugustuhin niya, kaya niyang lipulin ang buong sangkatauhan sa isang iglap at hindi lang ang Hayden kaya niyang wasakin pati mga karatig na kaharian. Pwede na sana niyang patayin ang hari pero alam niyang kapag ginawa niya iyon ay may susunod lang na monarch na muling manggulo sa kanyang lupain, kaya binibigyan niya ng isang pagkakataon ang hari ng Hayden para magpaliwanag. Hiniling ni Clevitis na sabihin ng hari kung bakit siya nagpadala ng mga bayani para atakehin siya, pero imbes na magbigay ng malinaw na sagot, halos ngumisi lang ang hari at sinabi na ang isang halimaw na katulad niya ay hindi kailanman mauunawaan ang lalim ng ambisyon ng tao. Sapat na yun para kay Clevitis at walang pag-atubili, pinugutan niya ng ulo ang hari at nagsimulang magplano kung paano tuluyang lilipulin ang buong sangkatauhan. Habang paalis siya mula sa guho ng lungsod at nadaanan niya ang isang umiiyak na sanggol ang ina nito'y nadaganan ng gumuhong gusali. Walang naramdaman si Clevitis para sa bata at handa na sana siyang magpatuloy, pero laking gulat niya nang bigla siyang tawagin ng naghihingalo na ina at nakiusap na iligtas ang kanyang anak. Nagulat si Clevitis sa lakas ng loob nito at malamig niyang ipinaalala sa babae na siya mismo ang may kagagawan ng pagkawasak na ito, at talagang balak niyang lipulin ang lahi ng tao at bakit niya kailangang iligtas ang isang batang tao. Tinanggap ng babae ang sinabi niya pero pinilit niyang ipaliwanag na kahit may kasalanan ang mga matatanda, wala namang kasalanan ang isang sanggol at hindi ito dapat magdusa para sa kasalanan ng iba. Para kay Clevitis ay pare-pareho lang ang mga tao at wala siyang pakialam sa kung inosente ba ang isang sanggol, pero pinagbigyan niya ang hiling ng babae at tinanong niya kung may patunay ba ito na mahalaga ang sanggol. Alam ng ina na wala na siyang magagawa at malapit na siyang mamatay pero nangako siya na kung ililigtas ni Clevitis ang sanggol, darating ang araw na makikita niya kung gaano ito kahalaga at doon ay namatay ang babae makalipas ang ilang sandali at umalis si Clevitis na wala ni kaunting emosyon. Pero hindi nagtagal ay bumalik siya para sa sanggol at malamang ay may naiwan talagang epekto ang mga salitang binitiwan ng babae. Hindi pa rin siya kumbinsido na tama ang desisyong ito pero kung ikukumpara sa napakahaba niyang buhay, panandalian lang ang pag-iral ng isang sanggol na tao. Sa halong pag-uusisa at pagka-curious ay pumayag siyang alagaan ito at sa mundong tinatawag na Ethia ay may 5 uri ng humanoid na lahi. Una ay ang Don, na isang lahing kilala sa dami ng bilang at husay sa pagbuo ng mga gusali. Sumunod ang mga Orgite, na expert sa paghunting at panggagamot at kasama rin ang mga Sladen na mga nilalang na mula sa tubig. Mahusay silang lumangoy na mangingisda at nandyan din ang 20 na mga mararahas na mandirigma at malalakas kung mag-isa pero hindi marunong makipagtulungan. Sa huli ang kaharian ng Heian at ito ang pinakamatandang sibilisasyon sa hanay ng mga humanoid, bihasa sa paggawa ng mga sandata at ang lumikha ng mga alamat na sandata ng Hayden, pero lahat ng iyon ay bahagi na lang ng nakaraan dahil wala na ang kaharian ng Heian. Gayunpaman ang Ethia ay maliit lamang na bahagi ng mas malawak na mundo at sa labas ng hangganan nito ay puro kadiliman,
At sa kadilimang iyon nakatira ang mga nakakatakot na halimaw, isa na rito ang 4 na Dark Beast Lords na kabilang si Clevites. Dahil dito ay walang tao ang nangahas lumampas sa mga lupaing sakop ng Ethia at sa kuweba ni Clevites ay bitbit niya ang sanggol, pinatigil niya ang mga halimaw sa paligid sa pamamagitan ng takot upang walang humawak o kumain sa bata, pagkatapos ay umupo siya sa tabi nito para magpahinga. Ngayon ay hindi na niya alam kung anong susunod na gagawin at pwede niyang bigyan ang sanggol ng kaunting enerhiya mula sa kanya para manatili itong nabubuhay at hindi mamatay agad, pero sa ngayon ang sanggol ay basang-basa sa sariling dumi. Hindi inasahan ni Clevites ang ganitong bahagi ng pagiging tagapag-alaga at wala siyang interes na linisin ito, kaya't walang pag-atubili ay binuhat niya ang bata at inihulog sa isang hukay na puno ng gagambang maliliit. Umiyak ng malakas ang sanggol at natural lang naman yun at sino ba namang hindi matatakot kapag napaligiran ng mga gagamba, pero kalmado lang si Clevites at sinabing walang dapat ikatakot at ang mga gagambang iyon ay kumakain lang ng dumi para kay Clevites ay iyon na ang bersyon niya ng pagpapalinis. Pero hindi pa rin iyon nagpapakalma sa sanggol na kahit nang iahon na siya ni Clevites mula sa hukay, hindi pa rin ito tumigil sa pag-iyak at unti-unti nang naiirita si Clevites sa ingay, subalit bilang isang Dark Beast Lord ay ayaw niyang bawiin ang desisyon niya na kung palalakihin niya ang batang ito, kailangan niyang panindigan ito, pero para siguraduhin ang kaligtasan ng bata ay alam niyang kakailanganin niya ng tagapag-alagang tao. Kaya pumunta siya sa lugar kung saan naroon ang mga bangkay ng mga bayani na kanyang pinaslang, umaasang may mapapakinabangan pa at ilang sandali lang, bumukas ang mga mata ni Alicia at nakita niya ang kalangitan. Malinaw sa kanyang alaala na namatay na siya kaya't sandali siyang nag-isip kung ito ba'y kabilang na sa kabilang buhay, pero nang makita niyang si Clevites ay nasa tabi niya pa rin at napagtanto niyang nasa loob pa rin siya ng kuweba nito, agad siyang napahawak sa kanyang sandata, pero sinabi ni Clevites na lahat ng sandata, pati na ang kanyang mga kasamahan ay itinapon na sa bangin. Gayunpaman ay nakita niya na maaaring magamit si Alicia kaya't ibinalik niya ito sa buhay. Sa ngayon si Alicia ay parang nabuhay na bangkay at ang tanging dahilan kung bakit siya nakakagalaw ay dahil sa madilim na enerhiyang ibinuhos ni Clevites sa katawan niya. Pero sapat na ang paliwanag at sinabihan siya ni Clevites na magpakinabang at magbigay ng gatas. Sandaling natigilan si Alicia at hindi niya agad naintindihan ang sinabi nito, pero seryoso si Clevites para malinaw na hindi ito pakiusap. Kailangan niya ng gatas kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para siguraduhin na susunod si Alicia. Matapos ang ilang minutong pagpapasuso ay napagtanto ni Clevites na hindi gumagana ang plano at galit na galit si Alicia at sinabing wala talagang paraan para gumana ito, hindi pa siya kailanman nagkaanak, at hindi niya maintindihan kung bakit gustong buhayin ng isang halimaw ang isang sanggol. Hindi nararamdaman ni Clevites na kailangan pa niyang magpaliwanag kay Alicia, pero dahil hindi siya makakapagbigay ng gatas at napagpasyahan niyang dapat itong maging kapaki-pakinabang sa ibang paraan, hindi mamamatay ang sanggol hanggat patuloy siyang pinapakain ni Clevites ng enerhiya, pero mananatili itong gutom sa lahat ng oras. Kaya tinanong niya si Alicia kung may iba pang paraan para makakuha ng gatas. Dahil sa utos ni Clevites ay wala nang nagawa si Alicia kundi ang magsabi ng totoo at ipinaliwanag niyang kailangan nilang makahanap ng isang inang nagpapasuso para mapakain ang bata, pero para magawa iyon, kailangan nilang pumasok sa isang nayon ng mga tao. Sa anyo niya ngayon ay tiyak na magdudulot si Clevites ng malaking takot at dahil dito, nagpasya si Clevites na magbago ng anyo dahil kulang siya sa impormasyon at ginaya niya ang anyo ng ina ng sanggol. Ipinahayag niya na simula ngayon ay tatawagan siyang Kren at ang sanggol ay si Luna. Inutusan ni Kren si Alicia na samahan siya sa pinakamalapit na nayon, pero bago sila umalis ay nakiusap si Alicia na hugasan muna ang kumot ni Luna at habang nililinisan niya ito sa ilog, may napansin siyang mahalaga dahil ang kumot ay may selyong maharlika ng Hayden. Samantala sa mga guho ng kaharian ng Hayden ay kumalat na ang balita tungkol sa kapahamakan. Isang spy ang ipinadala para suriin ang nangyari at nagulat siya sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwalang isang nilalang lang ang may kagagawa ng ganitong kalaking pagkawasak. Ito mismo ang dahilan kung bakit sa simula pa lang ay tutol na siya sa ideyang labanan ang isa sa mga Beast Lords, at lalong naging mas masama ang sitwasyon dahil ang pag-atake ay nangyari sa parehong araw na dapat tumakas ang prinsesa na tagapagmana ng korona kasama ang kanyang anak. Balik sa ilog ay hinarap ni Alicia si Kren at tinanong kung alam ba niya na dugong maharlika si Luna noong pinulot niya ito. Wala talagang alam si Kren sa sinasabi niya kaya't itinuro ni Alicia na ang kumot ni Luna ay may tatak na selyong ginagamit lamang ng mga miyembro ng pamilya ng hari.
Ngayon na pinag-iisipan ito ni Kren at naalala niyang ang lugar kung saan niya nakuha si Luna ay nasa ilalim ng mga guho ng kastilyo, kaya malinaw na may dugong maharlika nga si Luna pero kahit ganun ay hindi ito gaanong nakaapekto sa mga plano ni Kren. Naguguluhan si Alicia at tinanong kung ano ang ibig sabihin niya sa salitang guho ng kastilyo at tahasang sagot ni Kren na siya ang nagwasak sa Hayden at pumatay sa hari noong gabing iyon. Nanlaki ang mga mata ni Alicia, hindi makapaniwalang tunay ngang bumagsak ang Hayden. Pero agad siyang pinaalalahanan ni Kren sila naman talaga ang unang umatake at para kay Kren, hindi iyon malaking bagay pero para kay Alicia ay napakalaking bagay nito. Kung totoo ngang winasak ni Kren ang Hayden at si Luna na lang ang natitirang miyembro ng royal family, siguradong maraming tao ang hahabol sa kanila. Nagtaka si Kren kung bakit, kaya't ipinaliwanag ni Alicia na tanging mga may dugong maharlika ng Hayden lamang ang may kakayahang gamitin ang sinaunang teknik sa paggawa ng mga armas ng Hayden. Pero agad niyang na-realize na baka nasabi niya na ang higit pa sa dapat at sa totoo lang ay hindi pa iniisip ni Kren kung ano ang gagawin niya kay Luna pero kung ganoon kahalaga ang bata, hindi masamang ideya na siya ang gawing susunod na hari ng sangkatauhan. Kapag si Luna na ang nasa trono at magagawa ni Kren na kontrolin ang lahat mula sa likuran at kung maghimagsik man ang mga tao, kaya niya silang lipulin ng buo pero sa ngayon ay kailangan pa rin nilang makahanap ng gatas para kay Luna. Kaya inutusan ni Kren si Alicia na magpatuloy sa paglalakad. Hindi pa rin lubos maintindihan ni Alicia kung bakit ganoon na lang ang pag-aalaga ni Kren kay Luna, pero may isang bagay siyang sigurado na kapag may nangyaring masama sa sanggol, posibleng puksain ni Kren ang buong sangkatauhan sa buong kontinente, kaya alam ni Alicia na kailangan niyang protektahan ang bata anumang mangyari. Makaraan ang ilang oras ay nagising si Alicia at natuklasang nakatali siya sa likod ng isang karwahe. Masaya si Klen na nagising na siya kaya't kalmado niyang sinabi na nahuli sila kamakailan lang pero si Klen ay hindi interesado na gumawa ng kahit ano sa ngayon dahil natutulog pa si Luna. Si Alicia naman ay kabado lalo na't hindi niya maintindihan kung paano nagawang pabagsakin ng mga sundalo si Klen ng ganoon kadali. Tinanong niya si Klen kung kasing hina ba siya ng normal na tao kapag nasa ganoong anyo siya pero sabi ni Klen na hindi naman ganoon. Taglay pa rin niya ang lahat ng kapangyarihan niya pero ito raw ang unang beses na nagkaroon siya ng anyong tao, kaya hindi niya alam na sobrang marupok pala ang bungo ng tao at ngayon na alam na niya ang kahinaan ng katawan na ito, sabi ni Klen ay hinding-hindi na siya magugulat o matatalo ulit. Masaya si Alicia sa narinig pero nagtataka rin siya kung malakas na si Klen at bakit hindi pa niya sila inilalabas sa kulungan at sagot ni Klen na nagpapanggap pa siya ngayon bilang isang ordinaryong tao. At ayaw muna niyang ibunyag ang totoong pagkatao niya hanggat hindi pa niya nagagawang hari si Luna. Isa pa ay gusto rin daw ni Klen na mas makilala ang pagkatao ng mga tao kaya't interesado siyang makita ang madilim na bahagi ng sangkatauhan. Sa puntong ito ay hindi niya masyadong naiintindihan ang nangyayari, kaya humiling siya kay Alicia na ipaliwanag ang lahat. Ipinaliwanag ni Alicia na inatake sila ng mga tulisan, mga pinakamasasamang uri ng tao sa lipunan. At base sa nakikita niya ay balak ng mga tulisan na ibenta ang lahat ng nabuhay sa isang mga ngalakal ng alipin. Tinanong ni Klen kung gaano kalakas ang mga tulisan na ito. Ayon kay Alicia kung ihahambing sa ibang tao ay hindi naman sila ganoon kalakas, pero gumagamit sila ng madumi na paraan at walang pakialam sa tama o mali kaya't mahirap silang labanan at pinaliwanag ni Alicia na hindi lahat ng tao ay kasing sama ng mga tulisan, kaya huwag sana doon base ni Klen ang tingin niya sa sangkatauhan. Pagdating nila sa kampo ng mga tulisan ay pinilit silang lahat na bumaba at isa sa mga bihag ang tumangging ibenta bilang alipin kaya tinangkang tumakas, pero dahil may mga posas ang kamay niya at mabigat ang paa ay hindi siya mabilis na tumakbo. Napansin siya ng mga tulisan kaya't isa sa kanila ang bumunot ng kutsilyo at inihagis ito sa likod ng lalaki at patay agad ang lalaki. Pagkatapos noon sinabi ng isang tulisan na kahit sino raw na sumubok tumakas o sumusuway ay pareho rin ang sasapitin at dahil sa nakita nilang brutal na pagpatay, sobrang natakot ang lahat ng natitirang bihag kaya wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na lumaban. Natuwa si Klen sa buong nangyayari at nakita niya itong kawili-wili, pero bago pa sila ni Alicia makapagpatuloy sa paglalakad at lumapit ang isa sa mga tulisan at sinabing kailangang sumama si Alicia sa kanya. Hinayaan ni Klen na kunin si Alicia dahil gusto pa niyang makita kung paano magpapatuloy ang lahat ng ito. Biglang may isang babae na sumigaw sa kanya dahil hindi siya nagtatrabaho at dahil isa na rin siyang alipin sa paningin ng mga tao roon, nagpasya si Klen na makisama at nilapitan ang babae na tumawag sa kanya.
Pero pagkarating niya at nakita ng babae na may dala siyang sanggol kaya't agad siyang tumawag ng isang babaeng nagngangalang Nell. Si Nell ay isang kawawang alipin na pinipilit magtrabaho ng mabigat sa loob ng tavern na medyo clumsy siya, kaya nang marinig niya ang sigaw ni Carm ay nadapa siya agad at nahulog lahat ng mga kumot na dala niya. Sinigawan siya ni Carm dahil sa pagbagsak ng mga kumot sa sahig at humingi ng tawad si Nell, pero ang mas mahalagang sinabi ni Carm ay siya na raw ang mag-aalaga sa sanggol ni Glenn at nang makita ni Nell si Lima, lumiwanag ang mga mata niya dahil mahilig siya sa mga sanggol. Samantala dinala si Alicia sa opisina ng vice captain ng mga tulisan na si Vroko, pero pagpasok pa lang nila ay sinigawan sila ni Vroko dahil hindi nila siya tinawag na boss at akala ng iba nagbiro lang siya kaso iginiit ni Vroko na seryoso siya at kung ayaw nila siyang kilalanin na boss, mapipilitan siyang pakakawalan ang alaga niyang si Betty. Gulat na gulat si Alicia nang malamang may isang troll monster si Vroko mula sa kanluran, mas lalo siyang nagulat nang malamang nasanay niya ito bilang isang masunurin na alaga at pagbalik sa usapan ng negosyo, inilabas ni Vroko ang bag ng mga mamahaling bato na dala ni Alicia noong nahuli siya. Alam niyang ang mga batong ito ay tanging sa bundok ng Luna lang matatagpuan pero ang lugar na iyon ay sakop ni Clevis, isa sa 4 na pinuno ng mga madilim na halimaw kaya't imposibleng makapunta roon o makakuha ng mga batong iyon ang isang ordinaryong tao. Alam din ni Vroko na kamakailan lang ay nagpadala ang kaharian ng isang grupo ng mga bayani para labanan si Clevis pero ayon sa ulat, bigo ang lahat ng bayani at alam rin ni Vroko na isa sa mga bayani ay isang babae na kahawig ni Alicia. Binanggit din niya na winasak ni Clevis ang kaharian ng Hayden matapos ang nabigong pag-atake ng mga bayani at isa itong matinding trahedya para sa lahat ng nasangkot, pero para sa grupo ng tulisan na tinatawag na Raven Bandits ito ang pinakamagandang balitang maaari nilang matanggap. Kinuha ni Vroko ang isang pulang espada at nagulat si Alicia na hindi siya makapaniwalang may ganitong uri ng espada si Vroko, isa itong monahiterate sword na isang sandata na ayon sa alam niya ay bihira at makapangyarihan. Ipinagyabang ni Vroko na ang mga espadang gawa sa ganitong uri ng metal ay nagbibigay ng pambihirang lakas sa may hawak nito, pero inamin din niya na hindi pa niya nararamdaman ang ganoong lakas dahil ang espada niya ay peke, tanging ang mga miyembro lang ng royal family ang kayang gumawa ng totoong magic sword. Sinabi niya kay Alicia na 2 bagay ang ibinebenta ng grupo nila at ito ang mga alipin at mga pekeng magic sword, dahil karamihan ng tao ay hindi marunong kumikilala sa tunay at peke kaya't kumikita pa rin sila ng malaki. Ayon sa mga balita ay lahat ng miyembro ng royal family ay napatay ni Clevis at kung totoo nga ito ay tiyak na tataas ang presyo ng mga magic sword, sigurado rin si Vroko na ang 13 regalia na mismong ginawa ng hari bago siya namatay ay sobrang mahal kung maibebenta. Pero ayon sa mga ulat lahat ng regalia ay nawala sa labanan laban kay Clevitis ngunit dahil hawak na nila si Alicia, naniniwala si Vroko na kaya niyang hanapin ang mga regalia at ibenta ang mga ito para kumita ng malaking pera, kaya't inutusan niya ang mga tauhan niya na ipapilit kay Alicia na ihatid sila sa mga regalia kinaumagahan. Pagkatapos noon ay pwede na raw nilang gawin ang kahit ano sa kanya at samantala ay abala si Glenn sa pagtupad ng papel niya bilang isang tagasilbi sa loob ng tavern. Si Nell ay abala sa pagpapakain kay Luna kaya wala pang dahilan si Glenn para gumawa ng gulo, pero ilang sandali pa may isang tulisan na lumapit at sumigaw kay Nell na dalhan siya ng serbesa. Ibinaba ni Nell si Luna at kinuha ang serbesa pero kahit ginagawa na niya ang inutos ay sinipa pa rin siya ng tulisan sa likod. Sa sumunod na sandali ay may isa pang tulisan na sumigaw kay Glenn na dalhan siya ng karne, sinunod ito ni Glenn at iniabot ang karne ng walang reklamo. Nagulat ang mga tulisan dahil wala man lang pagtutol mula kay Glenn at sa tingin nila ay magiging mabuting alipin siya, pero si Carm ay hindi pa rin kampante at pakiramdam niya may kakaiba kay Glenn dahil sa sungay nito, inisip niya na baka may lahi itong Aberite pero sobrang puti ng balat ni Glenn para doon at masyadong malamig ang mga mata niya para sa isang ordinaryong bata. Habang si Nell naman ay tahimik na naglalakad dala ang serbesa ay biglang may isa sa mga tulisan na sinadyang iabot ang paa para ipatid siya. Nadapa si Nell at nabasag ang mga sisidlan ng serbesa sa sahig dahil doon, sinisi ng mga tulisan si Nell sa pagkabasag ng serbesa at kinaladkad siya sa labas para parusahan. Tuwang-tuwa ang mga tulisan habang pinapanood si Nell na nasasaktan at matapos siyang bugbugin, umalis na lang sila na parang walang nangyari at pagkaalis nila ay ginamit ni Glenn ang mga anino niya para lamunin ang mga katawan ng mga tulisan nang sa gayon, walang ebidensyang may iwan tungkol sa kanilang pagkamatay.
Pagkatapos ay pinuntahan niya si Nell at tinanong kung pwede ba siyang makahingi ng gatas dahil nagugutom na muli si Luna. Hindi masyadong naiintindihan ni Nell ang nangyayari pero pumayag siyang pakainin si Luna. Habang nagpapasuso si Nell kay Luna ay sinabi ni Clem na may gusto siyang itanong, gusto niyang malaman kung sino ba talaga si Nell at bakit siya nasa grupo ng mga tulisan kaya't nagsimulang magkwento si Nell tungkol sa kanyang nakaraan. Ipinanganak daw siya sa kampo ng mga pirata at hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama, pero malinaw na malinaw pa rin sa alaala niya ang mukha ng kanyang ina at hindi naging maganda ang buhay nila ayon kay Nell, madalas saktan at abusuhin ng mga tulisan ang kanyang ina. Pero kahit ganoon ay tinitiis ng kanyang ina ang lahat alang-alang kay Nell at pagdating niya sa edad 12, bigla na lang nawala ang kanyang ina na hindi niya alam kung namatay ito o nakatakas. Mula noon si Nell na ang naging target ng mga tulisan, pinagpapasahan siya ng pananakit at ginagawang libangan. Dahil sa matinding pagdurusa at halos wala na siyang ngipin at iisa na lang ang tenga niyang nakakarinig, medyo gumagaan lang ang buhay niya nang kunin siya ni Carm at mula noon ay hindi na siya pinaglalaroan ng mga tulisan at binigyan pa siya ng trabaho. Sabi ni Nell ay marami siyang gatas kaya kaya niyang pakainin ang mga sanggol na nagugutom at natuwa si Clem sa kwento ni Nell, pero may isang bagay siyang di maintindihan at ayon kasi kay Alicia, kailangan mo munang magkaanak bago ka makapag-produce ng gatas. Kaya tinanong niya si Nell kung nasaan ang anak niya at biglang nalungkot ang mukha ni Nell at ipinaliwanag na wala na siyang anak, ito'y ipinanganak pero patay na. Noong una raw ay si Carm ang nagsabi sa kanya ng masamang balita at dahil doon ay nalugmok siya sa matinding depresyon, inisip pa raw niya noon na sana mamatay na lang siya. Pero paggising niya kinabukasan may isang sanggol na biglang sumususo sa kanya at alam niyang mamamatay ang sanggol kung walang gatas, kaya pinayagan niya itong uminom ng gusto nito at pagkatapos noon, sunod-sunod na siyang binigyan ng mga sanggol para alagaan kaya't naging opisyal na siyang wet nurse ng kampo. Kaya kahit hindi naging maganda ang buhay niya ay gusto pa rin niyang gawin ang lahat para mapasaya ang mga sanggol na umaasa sa kanya. Sa puntong ito ay sapat na ang narinig ni Clem at nagpasalamat siya kay Nell sa pagbabahagi ng kwento at inanyayahan siyang sumama sa kanya. Gusto raw niya itong kuning tagapag-alaga ni Luna at kahit hindi siya gaanong nagtitiwala sa mga tao, nararamdaman niyang mabuting tao si Nell at masaya si Nell sa alok pero duda siyang makakatakas talaga si Clem, dahil pareho lang daw silang alipin kaya't maayos na tinanggihan ni Nell ang alok ni Clem. Samantala ay ilang tulisan ang naglalakad kasama si Alicia sa isang tulay na lubid at nang mapansin niyang dinadala siya sa isang mina na binabaha, nagsimulang kinakabahan si Alicia sa ilalim ng mina at nakita niya ang isang lalaki na lumalapit sa gilid ng pier na may hawak na kawit. Tawanan ang mga tulisan na alam na nila kung anong mangyayari at kahit halatang patibong ito, persigido pa rin ang lalaki dahil nangako ang mga tulisan na palalayain siya at ang kanyang asawa kapalit ng kayamanan na nasa ilalim ng lawa. Tumalon ang lalaki at nagsimulang lumangoy pababa pero sumigaw si Alicia, sinabing kailangan na niyang lumabas kaagad dahil ayon sa mga alamat ay napupuno ng halimaw ang lagusan sa ilalim. Ilang sandali lang ay lumitaw mula sa tubig ang mga halimaw na may kagat sa lalaking lumulusong, pinagpira-piraso siya ng mga ito habang nakikita ng kanyang nawawalang asawa at nasuka si Alicia sa karumal-dumal na tagpo na nasaksihan niya. Pero ang mga tulisan tila tuwang-tuwa pa habang pinapanood ang dahan-dahan na pagpatay. Ang mga halimaw sa tubig ay tinatawag na Arvinis at lumitaw sila noong dakilang pagbaha 300 taon na ang nakalipas. Ngayon ay nakukulong na lang sila sa tubig ng minang ito at kahit si Hero Cordir, ang pinakamalakas noong kanyang panahon ay hindi kinaya ang mga ito at iyon ay noong tuyo pa ang lupa at may laban ang pwedeng gawin. Pero ngayon dahil lubog na sa tubig ang buong mina ay halos imposible na silang talunin at ang mahiwagang espada na ginamit ng bayani noon ay tinatawag na Stream Splitter, at iniisip ni Alicia na iyon ang kayamanang pinapakuha ng mga tulisan sa lalaki kanina. Ngunit kahit nangakong palalayain ang lalaki kapalit ng kanyang buhay, alam ni Alicia na hindi talaga nila ito balak buhayin kahit pa makabalik ito at tinawag ni Alicia ang mga tulisan na walang kaluluwang basura. Pero sinabi ng mga tulisan na wala siyang karapatang magsalita ng ganoon habang nakatali ang mga kamay niya, may kadena sa paa at nasa tulay silang daan-daang metro ang taas. Dagdag pa rito ay may higit sa 100 tulisan ang nag-aabang lang ng pagkakataon na pahirapan siya buong magdamag lalo na si Fido, na sabik nang marinig ang kanyang sigaw at sa ganitong sitwasyon, kakaunti na lang ang opsyon ni Alicia. Umaasa siyang hindi niya kailangang gamitin ang sumpa ni Clevet pero mukha yatang wala na siyang ibang pagpipilian,
Bigla niyang dineslocate ang balikat niya at iniikot ang kanyang braso sa taas ng ulo para iipit ang ulo ni Fido gamit ang kanyang mga poses at pinilit siyang maputol ang lubid ng tulay gamit ang sarili nitong espada. Bumagsak silang dalawa pababa sa mabatong bahagi ng mina, isang nakakakilabot na tunog ng pagkabali ang narinig habang bumagsak ang katawan ni Alicia sa lupa at agad siyang namatay. Nang tumingin pababa ang mga tulisan at makita ang bangkay ni Alicia ay nagsimula silang magpanik dahil dapat sana ay siya ang gagamitin nila para hanapin ang 13 regalia na nawala, samantala sa pinakailalim ng kuweba ay muling nagkamalay si Alicia dahil sa sumpa ng immortalidad na inilagay sa kanya ni Cleve. Dahil sa sumpang iyon ay hindi siya maaaring mamatay pero hindi siya binibigyan ng kakayahang magpagaling, kaya't ngayon ay hindi siya makagalaw mula leeg pababa at wala siyang ideya kung ano ang gagawin, basag ang bawat buto sa kanyang katawan at nawalan na siya ng napakaraming dugo kaya't imposibleng makaalis siya roon mag-isa. Pero magiging mas delikado kung bababa roon ang mga tulisan at matuklasan na buhay pa siya, kaya sinimulan niyang pilitin na gumalaw hanggang sa ang dugo mula sa kanyang katawan ay umangat sa ere at lumitaw sa harapan niya si Clevis. Nagulat si Alicia nang makita si Clevis sa napakaliit na anyo. Pero paliwanag niya na ganito lang siya dahil nagmamanifest lang siya gamit ang blood magic mula sa katawan ni Alicia, ang dugong may mahika na iyon ang dahilan kung bakit buhay pa rin ang kanyang immortal na katawan. Kapag naubos ang lahat ng dugo niya at doon lamang siya tuluyang mamamatay ngunit hanggat may pakinabang pa siya, ipinapangako ni Clevitis na papalitan niya ng bagong dugo ang lahat ng nawala sa sistema ni Alicia at kapag nagawa na niya iyon, dapat ay makaka-recover na si Alicia sa pinsalang tinamo niya. Masaya si Alicia sa narinig pero napansin niyang hindi pa siya ginagamot ni Clevis, kaya tinanong niya ito kung ano ang hinihintay nito at sinabi ni Clevitis na gagamutin naman niya ito pero may gusto muna siyang itanong. Kamakailan ay nakahanap siya ng perpektong kandidato para maging wet nurse ni Luna at kahit isa siyang demonyo, ramdam niyang minamaltrato si No sa lugar na ito kaya't inalok niya si No ng pagkakataong makatakas at magkaroon ng mas maayos na buhay bilang yaya ni Luna. Pero sa kanyang gulat ay diretsahang tinanggihan siya ni No. Tinanong ni Clevitis si Alicia kung may ideya ba siya kung bakit tinanggihan ni No ang ganong magandang pagkakataon at sa palagay ni Alicia, siguro ay tingin ni No na si Clevitis ay isang alipin lang na walang kakayahang tuparin ang pangako niya. Ang mga grupo ng tulisan na ganito ay hindi basta-basta nagpapalaya ng mga tao at kung sakaling may makatakas man ay tiyak na hahabulin sila. Dahil sa lumaki na si No sa ganitong klaseng kapaligiran ay malamang iniisip niyang wala siyang tsansang lumaya kailanman, tinanong ni Clevitis kung may paraan para maresolba ang sitwasyon at sa palagay ni Alicia, ang pinakadiretsyong paraan ay patayin lahat ng tulisan sa kampo. Sa ganitong paraan ay wala nang hahabol pa kay No kapag nakatakas siya at mas malaki ang posibilidad na tanggapin niya ang alok ni Clevitis. Sinabi ni Alicia na madali lang dapat iyon para kay Clevitis dahil sa lakas niya pero sagot nito ay ayaw niyang gawin iyon. Hindi pwedeng malaman ng iba na umalis si Clevitis sa bundok dahil baka samantalahin iyon ng mga kalaban para lusubin ang kanyang lupain habang wala siya, kaya sinabi niyang si Alicia na lang ang gumawa nito dahil natural lang para sa isang bayani na pumatay ng mga tulisan habang naglalakbay. Sinubukan ni Alicia na tumutol pero pinutol ni Clevitis ang kanyang salita at iginiit na gawin na lang ito sabay tinagasan siya ng dugo para magsimulang maghilam ang katawan niya. Kalaunan ay nakababa rin ang mga tulisan sa pinakailalim ng minahan para hanapin ang bangkay ni Alicia. Pero nang matagpuan nila siya ay natakot sila sa kanilang nakita at ang katawan ni Alicia ay gumagalaw at umiikot sa paraang hindi normal, sa bawat pagkakataong bumabalik sa ayos ang kanyang mga buto o nagkakadugtong muli ang laman. Dumaranas siya ng matinding sakit pero matapos ang lahat ng iyon ay tuluyan siyang gumaling. Hindi nila maipaliwanag kung paano siya nakaligtas sa pagbagsak na iyon pero hindi na mahalaga sa kanila iyon at ang mahalaga, buhay pa si Alicia kaya't maaari pa rin nilang pilitin siyang dalhin sila sa 13 regalia at alam nilang bayani siya kaya kailangang mag-ingat, pero inisip nilang kakayanin nila ito kung sabay-sabay silang umatake. Isang lalaki ang nauna at sinubukan na harapin si Alicia mag-isa at tinataga niya si Alicia sa balikat, pero dahil sa dinanas nitong sakit kani-kanina lang ay baliwala lang iyon sa kanya at hinawakan ni Alicia ang braso ng lalaki at sinuntok siya sa mukha, pagkatapos ay kinuha ang kanyang espada at eye patch. Ayaw pa rin talaga ni Alicia na lumaban pero wala nang pag-asang magbago ang mga tulisan na ito at kailangan na silang tapusin. Ngayon na si Alicia ang lumalaban sa mga tulisan ay ang kailangan na lang gawin ni Clevitis ay hanapin si No at kumbansihin siya na maaari siyang makatakas sa lugar na ito.
Samantala bumalik na si No sa tavern at doon siya sinalubong ni Carm na matagal nang nag-aalala sa kanya. Hindi niya gusto na laging nasasaktan at inaabuso si No pero wala rin siyang magawa para pigilan ang mga tulisan. Pinapahalagahan ni No ang kabaitan ni Carm pero marami pa rin siyang kailangang gawin kaya't inutusan siya ni Carm na linisin na ang mga pinagkainan. Napansin ni Carm na tila nasa magandang mood si No kahit kapapalo lang sa kanya kaya't tinanong niya kung may nangyaring maganda. Hindi niya masabing maganda pero aminado siyang nakaramdam siya ng saya at tinanong niya si Carm kung alam ba nito kung ano ang itsura ng mundo sa labas. Nagulat si Carm sa tanong na iyon dahil hindi pa kailanman nagtanong si No ng ganoon. Tinanong ni Carm kung bakit niya gustong malaman at doon ay ipinaliwanag ni No na ipinanganak siya sa kampo, kaya hindi pa niya naranasan ang mundo sa labas pero si Carm ay dinala rito mula sa labas kaya't siguro may alam siya kahit papaano. Inamin ni Carm na alam niya ang tungkol sa labas pero wala siyang magagandang alaala roon at katulad ng karamihan sa mga babaeng dinala rito, karamihan sa kanila ay nasunugan ng tahanan o sadyang wala talagang bahay kaya't bihira nilang pag-usapan ang tungkol sa labas. Tinanong niya si No kung bakit bigla na lang siya naging interesado sa labas at sabi ni No na may nagtanong sa kanya kung gusto ba niyang umalis. Biglang sinampal siya ni Carm dahil sa sobrang tapang ng sinabi niya lalo pat may mga tulisan pa sa loob ng tavern. Para sa mga tulisan ay wala silang halaga kundi mga alipin na pwedeng itapon kapag wala ng silbi, kaya't kailangang magkaisa sila at protektahan ang isa't isa at kung gusto ni No na mabuhay, hindi siya dapat nagsasabi ng ganang bagay. Biglang pumasok si Broco at narinig ang lahat at kinabahan si Carm sa maaaring gawin nito. Tinanong niya si Broco kung bakit siya naroon gayong bihira itong bumaba sa tavern at sabi ni Broco, narinig niyang may bagong silang na sanggol kaya gusto niyang makita at tinanong ni Carm si No kung nasaan ang sanggol at sabi niya, huli niyang nakita si Luna sa sakayan. Sabi ni Broco na pupuntahan na lang niya ito pero bago siya umalis ay tinawag niya si No para sumama sa kanya. Sa paraan ng pagkakasabi niya ay alam ni Carm na wala itong magandang ibig sabihin at sinubukan niyang pigilan si Broco, pero wala siyang kapangyarihan para gawin iyon. Kaya wala siyang nagawa habang walang kaalam-alam si No sa kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Nang makaalis na si Broco kasama si No at pinagsusuntok ni Carm ang mesa sa galit dahil sino lang ang marunong mag-alaga sa mga sanggol doon, pero mukhang wala namang pakialam si Broco tungkol doon. Sinusubukan ni Carm na kumbansihin ang sarili na wala na siyang magagawa at kasalanan na ni No ang lahat dahil nagbanggit ito ng pag-alis sa harap ni Broco. Pero kahit anong paliwanag ang sabihin niya sa sarili, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng matinding lungkot sa maaaring mangyari kay No. Bigla namang dumating si Clem na may hawak kay Luna at nagulat si Carm dahil hindi niya narinig na may pumasok, pero agad niyang naisip na malamang ay gusto lang nitong pakainin si Luna at sa kasamaang palad, sinabi niya na wala na si No at malamang ay hindi na ito babalik. Hindi gusto ni Carm ang ganitong kalakaran pero ganito talaga ang buhay sa lugar na ito at hindi maintindihan ni Clem ang ibig niyang sabihin kaya humingi siya ng paliwanag. Isang tingin lang sa mga mata ni Clem ay alam na ni Carm na seryoso ito na gusto nitong matiyak na ligtas si No. Samantala ay ibinaba ni Broco si No sa isang lumang hagdanan at namangha si No dahil buong buhay niya sa kampo. Ngayon lang siya nakarating sa lugar na iyon at paliwanag ni Broco na dating bahagi ito ng isang malaking mina ng magic ore. Maraming gamit ang mga magic ore at halimbawa ang lamparang dala ni Broco ay gawa sa pinulbos na magic ore na hinalo sa langis ng insekto para magliyab. Bago pa siya naging tulisan ay mahilig na raw si Broco sa pananaliksik tungkol sa magic ore lalo na kung paano ito haluin sa iba't ibang likido para makagawa ng kakaibang epekto. Kung sakaling makakita siya ng mga bungo sa sahig ay sabi niya na huwag daw itong pansinin at wala raw ibig sabihin iyon. Bigla niyang pinatay ang ilaw at nagpanik si No dahil sobrang dilim wala siyang makita at nakiusap siyang ibalik ang ilaw kaya't pinapagana ulit ito ni Broco. Pero sa pagbabalik ng liwanag ay laking gulat ni No nang makitang may nakatayong halimaw sa likuran niya ang pet monster ni Broco. Kasama raw sa pananaliksik ni Broco ang pagbuo ng halimaw na makontrol ang mga demonyo tulad ni Betty. Dahil doon ay naging leader siya ng kampo ng mga tulisan at bilang pinuno, hindi raw niya pwedeng hayaan na mabuhay si No matapos nitong ipahayag na gusto nitong tumakas kaya't ipapapatay niya ito sa halimaw. Nang tuluyan ng maunawaan ni No ang sitwasyon ay tuluyan na siyang nagpanik at tumakbo siya ng mabilis pero iniutos ni Broco kay Betty na kainin si No kaya't sinimulan siyang habulin ni Betty. Habang patuloy na tumatakbo si No naalala niya ang alok sa kanya ni Clevitis at sobrang pinagsisisihan niyang hindi niya iyon tinanggap.
Sana raw ay tinanggap na lang niya at baka iba ang kinahinatnan niya ngayon at habang tumatakbo sa tunnel ay nakita niya si Clevitis na may bitbit na si Luna, at ang huling naiisip niya bago ang lahat ay ang matinding lungkot at pagsisisi na hindi na niya maaalagaan si Luna. Sa mga ganitong tagpo ay karaniwan ay naligtas si No sa huling segundo pero hindi dito at kinain siya ni Betty ng buo at wala na siya. Nagsimulang umiyak si Luna matapos masaksihan ang karumal-dumal na pangyayari. Pero sinabi ni Clevitis sa kanya na ganyan talaga ang mundo. Kailangan kumain ng mga halimaw kaya't hindi niya masisisi si Betty sa ginawa nito at ang totoo raw, siya ang may kasalanan dahil hindi siya nakarating sa oras para mailigtas si No. Nadismaya siya dahil nawala ang isang napakahalagang babae pero wala na siyang magagawa. Pagkatapos ay humarap si Clevitis kay Broco at nagtataka siya dahil imposibleng ang isang matapang na troll mula sa kanlurang gubat ay magpapailalim sa isang pandak at bukbukan na lalaki tulad nito. Nainis si Broco sa panlalait ni Clevitis para sa kanya ay baliw ito para insultuhan siya sa ganitong sitwasyon. Hindi rin niya maintindihan kung paano nakarating doon si Glenn pero sa ngayon ay ayos lang daw at hindi na mahalaga iyon. Inutusan ni Broco si Betty na kainin din si Glenn pero sa gulat niya ay tumanggi si Betty na gumalaw, tumitingala siya sa halimaw para tingnan kung anong problema at laking gulat niya nang makita na takot si Betty. Hindi pa niya ito nakitang ganito at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay ayaw nitong lumapit kay Clevitis. Sa sobrang takot ni Betty ay bigla na lang niyang isinuka si No pero si No ay balot ng asido sa tiyan at nawalan na ng braso at binti at halatang malubha ang lagay niya. Bagaman malubha ang pagkasugat niya ay buhay pa rin siya kaya't ginamit ni Clevitis ang kanyang kapangyarihan para i-neutralize ang asido sa katawan ni No. Pagkatapos ay inilapag niya si Luna sa tabi ni No para makasama ito sa huling sandali ng buhay niya. Gumamit si Clevitis ng isa sa kanyang mga anino para buhatin palayo sina Luna at No habang hindi nakatingin si Broco at nang lumingon muli si Broco kay Clevitis. Gulat na gulat siya na wala na ang dalawa at inakala niyang gumamit si Glenn ng kung anong uri ng mahika para mapatakas sila. Pero sinabi ni Clevitis na wala siyang alam tungkol sa mahika at akala ni Broco ay nagmamaang-maangan lang si Clevitis, dahil ayon sa kanya na mahika lang ang paliwanag sa lahat ng nakita niyang kakayahan nito at paliwanag ni Broco, ang magic ay paggamit ng magic stone at sangkap mula sa tower para makalikha ng mga espesyal na epekto. Halimbawa ay may dala siyang gamot sa kanyang coat na gawa sa magic stones at ilang halamang gamot at larvae ng parasitic fly. Ang epekto nito ay ginagawang sobrang bobo ang kahit sinong tao maliban kay Broco. Nang gamitin niya ito kay Betty ay naging lubos itong alipin sa kanya. Ibinuhos ni Broco ang gamot sa apoy para lumikha ng usok at nang malanghap ito ni Betty. Nawala ang katinoan nito at sinugod si Clevitis sa matinding galit ay tumilapon si Clevitis sa sahig tulad ng laruan dahil hindi niya magamit ang buong lakas niya habang nasa anyong tao. Habang lumilipad siya ang naiisip lang niya ay kung gaano siya nainis na hindi siya sinabihan ni Alicia tungkol sa mahika, samantala ay abala pa rin si Alicia sa pagpaslang sa mga tulisan at 8 na ang napatay niya, pero marami pang natitira at ang mumurahin na espada na nakuha niya mula sa unang kalaban ay sira na. Kung gusto niyang tapusin silang lahat ay kailangan niya ng mas maayos na sandata kaya tumakbo siya palabas mula sa binahan na kuweba. Mga nasa 50 tulisan pa ang natitira at kahit immortal ang katawan niya ay napapagod pa rin siya kaya't kung maubos ang lakas niya bago niya sila mapatay lahat ay malamang mayari siya. Sa huli ay nakarating siya sa tubig pero nandoon na rin ang mga halimaw sa ibabaw. Kapag tumalon siya ngayon ay siguradong kakainin siya kaya't umakyat siya sa itaas ng scaffolding para akitin ang mga tulisan na habulin siya pataas. Nang makarami na ang sumunod sa kanya ay pinutol niya ang lubid na humahawak sa scaffolding dahilan para mahulog ang karamihan sa kanila sa tubig. Sa dami ng taong nahulog ay nagwala ang mga halimaw at isa-isang nilapa ang mga tulisan, samantala si Alicia ay nakalusot ng palihim sa pamamagitan ng pagtatago sa isang bariles at dahil hindi siya kailangang mag-alala sa pagkalunod, kaya niyang maghintay hanggang sa tuluyan siyang lumubog sa ilalim ng lawa kung saan niya balak hanapin ang alamat na espada. Gayunpaman ang pagpigil ng hininga hanggang marating ang ilalim ay mas madaling sabihin kaysa gawin, at agad na naramdaman ni Alicia ang sakit at pressure na inasahan na rin niya bago siya tumalon sa tubig. Ramdam niya ang pamamanhid ng kanyang mga pandama dahil sa presyon, habang sumasakit ang kanyang katawan dahil sa kakulangan ng hangin at alam niyang hindi siya mamamatay kahit mawalan siya ng malay dito, pero kailangan pa rin niyang kontrolin ang kanyang katawan para hindi ito kusang umibabaw.
Makaraan ang ilang minuto at sa wakas ay naabot niya ang pinakailalim at gumugulong palabas ng bariles. Napansin niya ang pulang kislap ng mahiwagang espada sa malayo kaya agad siyang lumangoy papunta rito at kahit mabigat na ang kanyang katawan, alam niyang kapag nakuha niya ang espada ay mas lalakas siya at mas madali siyang makakaahon sa ibabaw. Pero bago niya ito makuha ay may isang dambuhalang pulang mata ang lumitaw sa harap niya. Doon lang niya napagtanto na hindi pala siya nasa ilalim ng lawa kundi nasa ibabaw ng higanteng halimaw na ngayon ay napansin na siya. Bumangon ang halimaw at tinangay siya ng malakas na agos ng tubig at doon niya napagtanto na ito ang dahilan kung bakit natalo ang alamat na bayani noon, pero agad siyang bumalik sa tamang pag-iisip at muling sinubukan na abutin ang espada, ngunit binubukan ng dambuhalang halimaw ang bibig nito para sipsipin siya papasok. Hindi na siya nakalaban sa hatek pero sa kabutihang palad ay nasalo niya ang espada bago siya tuluyang malamon. Naipit ang braso niya sa pagitan ng panga ng halimaw ngunit sa tulong ng kanyang mga alaala, pinakawalan niya ang buong lakas niya at nabasag niya ang panga ng halimaw. Nang makalaya ay tumitig siya sa mata ng halimaw habang inilalabas ang kapangyarihan ng mahiwagang espada. Mabilis niya itong iwinasiwas at ginamit ang kakayahan nitong kontrolin ang tubig para itulak ang sarili sa mabilis na paglusong. Hinabol siya ng dambuhalang halimaw at hindi pa rin siya makapaniwala na may mas malaki pala na nilalang. Iniisip niyang baka ito ay isa sa mga sinaunang nilalang, isang madilim na halimaw na nabuhay na sa loob ng libong taon. Karaniwan silang natutulog sa mga lugar na mahirap marating sa kontinente. Pero ang halimaw na ito ay nagising mula sa mahimbing nitong tulog ng simulan ng mga tao ang pagmimina ng Arcanite dito. Habang iniisip niya ito, papalapit na siya sa ibabaw ng tubig ngunit napansin din siya ng mas maliliit na halimaw doon. Alam ni Alicia na kailangan niyang makahinga kung gusto niyang manalo sa laban, kaso nasa ibabaw na rin ng tubig ang mga halimaw na isda at ginamit niya ang espada upang itulak ang sarili pataas at hiniwa ang isa sa mga halimaw bago tuluyang lumabas sa tubig. Nagulat ang mga tulisan nang makita siyang buhay pero habang hinihingal pa siya ay lumabas rin mula sa tubig ang dambuhalang halimaw. Nabaliw ang mga tulisan sa nakita nila at nagsimula ng umatake ang halimaw gamit ang mga tentacles nito. Ang nagagawa lang ni Alicia ay umiwas at umatras dahil ang mga atake niya ay mababaw lang para sa dambuhalang halimaw. Napagtanto niyang hindi kayang labanan ng isang bayani lang ang isang sinaunang halimaw pero sa kabutihang palad, pinatay at kinain ng halimaw ang lahat ng tulisan at ang mga natira ay naging pagkain ng mga halimaw na isda, at inisip ni Alicia na tapos na ang misyon niya. Bigla niyang narinig ang boses ni Cleve at sinubukan na hanapin ito pero sinabi nitong telepathy lang ang gamit nila para makausap siya. Sinabi ni Cleve na hindi niya kita ng malinaw ang paligid pero base sa dami ng dugo sa paligid, sigurado siyang natapos na ni Alicia ang trabaho niya. Nagsimulang sigawan ni Alicia si Cleve dahil dapat ay tinulungan siya nito kung nakita niyang nahihirapan siya. Pero ipinaliwanag ni Cleve ay may sarili rin siyang problema na inaasikaso ngayon at hindi maintindihan ni Alicia kung anong problema ang pwedeng manggugulo sa isang Demon Lord, pero sinabi ni Cleve na may nilalabanan siyang teknik na hindi pa niya kailanman nakita at mas mahina pala ang katawan niya bilang tao kaysa sa inaakala niya. Sinabi rin niya na itinago ni Alicia sa kanya ang tungkol sa magic at pagbalik nito ay paparusahan niya ito ng maayos. Gayunpaman ay natalo na niya ang isang troll na na-brainwash at kasalukuyan na lang siyang nag-aaura farming. Samantala ay tumatakbo si Brock para sa buhay niya habang iniisip na sobrang galing ni Cleve dahil natalo nito ang alaga niyang troll sa isang tira lang. Bigla siyang nadapa sa bangkay ni Nell na nasa tabi ni Luna na umiiyak at nang makita niya ang bata, may naisip siyang plano para manalo kahit nasa desperado na sitwasyon. Sa kabilang banda ay dumating si Alicia kay Cleve matapos sundin ang utos nito at agad niyang napansin ang kakaibang usok sa paligid. Napansin rin ni Cleve ang espadang binalot na ngayon ng tela at sinabi ni Alicia na hindi niya ito itatapon dahil inilaan niya ang buhay niya para makuha iyon. Wala namang pakialam si Cleve sa espada dahil mas iniisip niya ang pulang usok at sinabi niya kay Alicia na mukhang wala naman epekto ito sa normal na tao at hayop. Pero bilang Demon Lord ay sobrang naaapektuhan ang pandaman niya at wala siyang maamoy at nag-iingay ang tenga niya, at ayaw niya ng pakiramdam na ito. Dagdag pa niya na kaya niyang pasabugan lahat gamit ang tunay niyang anyo, pero hindi niya ito magagawa hanggat hindi niya alam kung nasaan si Luna at natarante si Alicia nang malamang wala si Luna kay Cleve, pero sinabi nitong malapit-lapit lang ito.
Tinanong niya si Alicia tungkol sa magic at binanggit nitong ang ilan lang ang marunong gumawa nito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng tagong kapangyarihan ng Aranite. Dagdag niya na kahit alam niya ang kaunti tungkol dito at hindi siya marunong gumamit ng magic, kaya tinawag siyang walang silbi ni Cleve. Nagalit si Alicia at minura siya pero si Cleve ay nagpa siya nang hanapin sina Luna at Nell dahil baka patay na ang mga ito. Kinilabutan si Alicia sa narinig at tinanong si Cleve kung anong gagawin niya kung patay na si Luna. Malamig ang sagot ni Cleve, wala na raw siyang magiging interes sa sangkatauhan. Napagtanto ni Alicia na iyon ang pinakamasamang pwedeng mangyari kaya't nagdesisyon siyang hanapin agad si Luna para mailigtas ang sangkatauhan mula kay Cleve. Maya-maya ay may nakita siyang bakas ng dugo at tinanong niya si Cleve kung nagdugo ba si Nell at sumagot ito ng oo. Sabi ni Alicia kung gumagapang man siya o may humihila sa kanya at hindi siya makakalayo kaya't kailangan nilang magmadali at sa kabutihang palad. Buhay pa si Nell at pilit niyang pinoprotektahan si Luna sa pamamagitan ng pagkakapit kay Brock kahit nasa bingit na siya ng kamatayan. Minura at sinipa siya ni Brock para pakawalan siya pero matigas ang kapit ni Nell. Gusto nang alisin ni Brock si Nell at tumakas kasama si Luna dahil noong una pa lang niyang sinubukan na dalhin ito. Nagsimulang umiyak si Luna at dahil sa sigaw niya ay sumabog ang mahiwagang parol ni Brock. Na-realize ni Brock na may malakas na talento si Luna sa magic at isa siyang purong him, na maaaring mula sa pamilya ng Maharlika. Nagdesisyon siyang hiwain ang pulso ni Nell para tuluyan na siyang mawala pero bago pa niya magawa ito ay dumating si Alicia at pinigilan siya. Nagulat si Brock at tinanong kung ano ang nangyari sa mga tauhan niya na kasama ni Alicia at si Cleve ang sumagot, na naging pagkain na raw sila ng mga madilim na halimaw. Lalo pang natarante si Brock pero tinatakot niya sina Alicia at Cleve na huwag lumapit kundi ay puputulan niya ang mga daliri ni Luna. Hinamon siya ni Cleve na ituloy lang dahil kaya naman niyang gamutin ang sugat gamit ang kanyang kapangyarihan, pero sinabi ni Alicia na kahit pagalingin man ang sugat ay hindi niya maaalis ang sakit at trauma na mararamdaman ng bata. Sinabi niya kay Cleve na hayaan siya ang makipag-usap kay Brock at ipinakita ni Alicia ang mahiwagang sandata ng alamat na bayani. Hindi makapaniwala si Brock nang makita ito pero bigla itong itinapon ni Alicia sa pader sa likod niya at iginiit na kunin ito kung gusto niya. Dagdag niya na kailangan ng 2 kamay para mahugot ang espada at kung iiwan niya si Luna sa sahig at papayagan niya itong kunin ang espada. Pero natawa lang si Brock dahil naniniwala siyang walang bayani ang basta na lang isusuko ang isang mahiwagang sandata para lang sa isang sanggol. Lalo siyang nakumbinsi na may dugong Maharlika si Luna kaya't nagbago siya ng plano. Binanggit niya kay Alicia na ibunyag ang kinaroroonan ng 13 sandata na pag-aari nila at ng kanyang mga kasama kung gusto niya talagang mailigtas ang bata. Iginiit naman ni Cleve na sabihin na lang ang lokasyon dahil sandata lang naman ang mga iyon. Sabi ni Alicia na nasa ilalim ng bangin sa Luna at nasa mountains ang mga sandata, pero siya mismo ang kailangang pumunta roon para kunin ang mga ito. Natawa si Brock at binanggit na kaya niya itong kunin ng mag-isa dahil alam niya ang iba't ibang uri ng magic. Bigla siyang naglabas ng itim na pulbos sa hangin at marahang sinaktan si Luna kaya't napaiyak ito at kusa nitong pinakawalan ang kapangyarihan niya. Dahil sa lakas ni Luna ay na-activate ang spell ni Brock na nagpapa-invisible gamit ang itim na pulbos at bigla siyang nawala ng walang bakas. Lumakad siya palayo ng may kumpiyansa na hindi siya nakikita ni na Alicia at Cleve pero laking gulat niya nang biglang lumitaw si Alicia sa harapan niya at tinataga siya sa gitna ng katawan. Hindi makapaniwala si Brock kung paano siya natunton ni Alicia at sinabi nitong kahit nawala siya at halos wala ng ingay ay naririnig pa rin niya ang pag-iyak ni Luna at samantala, binabalikan ni Cleve si Luna at pinunasan ang pulbos ng invisibility sa katawan nito. Pinili ni Alicia na hayaan na lang na maging invisible ang bangkay ni Brock at napagtanto niyang nabuhay lang si Luna dahil buong lakas siyang pinrotektahan ni Nell. Tinanong niya si Cleve kung hindi ba nito kayang iligtas si Nell at sumagot si Cleve na isa lang ang kaya niyang control ang zombie puppet sa isang pagkakataon, at masyado ng maraming parte ng katawan ni Nell ang nawala para mapanumbalik gamit ang kanyang kapangyarihan. Sabi niya na kailangan nilang kunin ang mga nawawalang bahagi mula sa ibang pinanggagalingan, pero mas madali na lang daw kung hahayaan na lang nila si Nell na mamatay. Biglang napikan si Alicia sa narinig at tinanong kung paano niya nagagawang pabayaan ang babaeng nagligtas sa anak niya. Sinabi pa ni Alicia na kung isa siyang ina at ipagkakatiwala niya ang anak niya sa isang gaya ni Nell, sa narinig niyang mga sinabi ay nagdesisyon si Cleve na iligtas si Nell. Pero binanggit niya kay Alicia na kailangan nitong mamatay habang inililigtas niya si Nell, dahil kailangan niyang kunin pabalik ang lahat ng mana na inilagay niya sa katawan nito at sagot naman ni Alicia,
wala siyang pakialam kung mamatay siya para sa kapakanan ng iba dahil isa siyang bayani at agad siyang pinatay ni Cleve. Maya-maya ay nagising si Nell na nagulat dahil buhay pa pala siya at mas ikinagulat niya nang makita na ang buong katawan niya ay naayos at ni-remodel ni Cleve habang ginagamot siya. Tinanong niya si Cleve kung siya ba ang nagligtas sa kanya at tumatango ito, sabay sabing dapat ay pasalamatan niya ang bayani para doon. Dagdag rin ni Cleve na inabot ng matagal ang paghilom kay Nell kaya't habang inaayos niya ito ay nagsimulang mabulok ang katawan ni Alicia. Pero ngayon na naibalik na niya ang mana sa katawan ni Alicia at magigising na rin ito anumang sandali at ilang segundo lang ang lumipas, nagising si Alicia sa isang breakdance routine at ang una niyang hinanap ay ang kanyang espada. Ipinaliwanag ni Cleve kay Nell na muli na siyang isinilang at ang pangalan niya ngayon ay Nell Leroux. Hinabot niya si Luna kay Nell at sinabi na mula ngayon ay sasama na siya sa kanila at masaya namang tinanggap ni Nell ang alok ngayong pagkakataon. Kinabukasan ay kinuha ni Glenn ang espada ni Alicia at labis itong nalungkot, pero ipinaliwanag niya na masyado lang itong nakaka-attract ng atensyon kaya ilalagay muna niya ito sa loob ng anino niya at ilalabas lang kapag kailangan. Samantala ay natapos na si Nell sa pag-iimpake ng mga gamit ng mga tulisan para magpatuloy sila sa paglalakbay. Nakahanap pa siya ng magagandang damit para isuot ni Longmin at tinanong ni Alicia kung siya lang ba ang nagbubuhat ng lahat ng iyon dahil mukhang mabigat. Pero sabi ni Nell na magaan lang ang pakiramdam nito at nang maisip-isip ni Alicia, naalala niyang halos kalahati ng katawan ni Nell ang nawala ng muntik na siyang mamatay kahapon kaya malamang, pinalitan iyon ni Glenn ng kung anong bagay na mas nagpapatibay sa kanya pero wala siyang ideya kung ano talaga ang ginawa nito. Lumapit si Nell kay Alicia at inalok na siya na lang ang magdadala ng espada para sa kanya para makatulong siya, pero sabi ni Alicia na wala na siyang espada kaya't sinabi ni Nell na kung kailangan niya ng isa, narinig daw niya na may mga magagandang espada si Vroko sa loob ng kanyang mesa. Natuwa si Alicia nang marinig ito at nakiusap kay Glenn na bigyan siya kahit simpleng espada lang. Alam ni Glenn na hindi gaanong kapaki-pakinabang si Alicia sa labanan kapag wala siyang espada, kaya pinayagan niya itong kumuha at dali-daling pumunta si Alicia para halughugin ang mesa ni Vro. Ngayon napatay na si Roko at ang lahat ng tulisan at tumakas na rin ang lahat ng mga alipin kaya halos wala ng tao sa lugar. Tinanong ni Glenn si Nell kung mamimiss ba niya ang lugar na ito, pero puro masamang alaala lang ang meron siya dito kaya masaya siyang aalis. Kung meron man sana raw ay nakapagpaalam siya kay Carm bago sila umalis. Nang marinig ito ni Glenn at napaisip siya kung nagkamali ba siya sa mga nagawa niya dati, pero bago pa siya makapagsalita at bigla siyang inatake mula sa itaas. Habang nangyayari ito ay sinira ni Alicia ang pinto ng opisina ni Vro at nagsimulang maghanap ng mesa. Doon ay nakakita siya ng pera na isang set ng leather armor at isang maayos na espada ay kontento na siya at handa nang bumalik kay Glenn, pero biglang lumipad si Glenn papasok sa pader at bumangga mismo sa mesa. Sabi niya na hindi pa rin siya sanay sa kung gaano kadaling mabugbog ang katawan ng tao, pero bago pa niya maipaliwanag kung ano ang nangyari pumasok si Garth sa butas ng pader at sa unang tingin pa lang, alam na ni Alicia na malakas siya. Hinugot ni Alicia ang espada niya para lumaban pero sa susunod na sandali, biglang sumugod si Garth at sinipa siya ng sobrang lakas kaya't pati hangin ay nag-iwan ng hiwa sa kanyang mukha, namangha si Garth na nakakailag si Alicia sa atake niya. Pero sa tingin niya ay hindi magtatagal si Alicia laban sa kanya kaya't sinundan niya ito ng sunod-sunod na sipa hanggang mawalan ng balanse si Alicia, tumalon pa atras si Garth at naglabas ng malakas na ihip ng hangin na tumama kay Alicia at pinatalsik siya palabas ng bubong. Bumagsak si Alicia sa labas pero kahit sugatan ay nakatayo pa rin siya at muli ay humanga si Garth sa tibay niya kaya't inalok niya ito ng kasunduan. Ang habol lang daw niya ay si Glenn kaya't kung isusuko ni Alicia ang espada niya at aalis na lang ay hindi na siya lalaban. Pero hindi naniwala si Alicia sa sinabi ni Garth dahil sa tingin niya ay isa ito sa mga natirang tulisan, sana raw meron pa siyang string splitter sword, pero dahil wala na ito ay gagamitin na lang niya ang isa sa mga teknik na natutunan niya kay Hayden. Nilinaw ni Alicia ang isip niya at tinanggal ang mga sagabal na iniisip at ang tanging laman na lang ng isip niya ay ang makikipaglaban kay Garth. Naging mas eksakto ang mga galaw niya at nagulat si Garth sa biglang bilis ni Alicia, pero bago pa tumama ang espada niya ay sumigaw si Glenn at pinatigil siya. Kusang tumigil ang katawan ni Alicia sa utos ni Glenn pero ang nasa isip pa rin niya ay ang pumatay, kaya kinailangan pa siyang kalmuhin ni Glenn para magbalik sa normal at pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Glenn na isa lang itong malaking hindi pagkakaintindihan kaya wala dapat dahilan para maglaban sila ni Garth.
Kung hindi raw niya pinigilan si Alicia at siguradong winasak ni Garth ang katawan nito sa isang sipa bago pa ito makalapit, dahil makatuwiran naman si Garth na tinanong niya si Glenn kung ano bang ibig sabihin ng hindi pagkakaintindihan. Sa paningin niya na parang troll ng kanluran ang amoy ni Nell at bago pa siya dumating, may impormasyon na siyang may isang troll na kinokontrol sa kampong ito at nakita na rin ni Garth ang mga kuweba sa ilalim ng kampo. At doon niya nakita ang bangkay ng troll na may nawawalang mga bahagi, na parang sinadya talagang tanggalin at akala ni Garth ay si Glenn ang pinuno ng kampong ito at pinatay niya ang troll para lang sa kasiyahan, pero malayo iyon sa katotohanan. Pinakiusapan ni Glenn si Nell na isama si Luna at pumunta sa may gate habang may pag-uusapan sila ni Garth. Pagkaalis nila ay sinabi ni Glenn kay Alicia na si Garth ay isang nilalang na tinatawag na Dark Beast na nagpapanggap lang bilang tao. Nagulat si Alicia dahil hindi niya alam na may iba pang Dark Beast na kayang maganyong tao at sabi ni Glenn, si Garth ay nasa ilalim ng isang makapangyarihang ilusyon at base sa nalalaman ni Glenn, iisa lang ang nilalang na may ganitong klaseng ilusyon at iyon ay ang Dark Beast Lord ng kanluran na si Zathir. Hindi magkasundo si Glenn at si Zathir kaya ayaw niyang magkita sila at namangha si Garth na nakuha ni Glenn ang ganoong impormasyon sa napakaikling saglit kaya tinanong niya kung sino ba talaga siya. Ayaw ipakita ni Glenn ang tunay niyang pagkatao kaya nagsinungaling siya at sinabi na isa lang siyang lingkod ni Lord Clevitis na isa ring Dark Beast. Naniwala si Garth kaya tinanggal niya ang ilusyon at ipinakita ang tunay niyang anyo na isa siyang halimaw na ibon na naglilingkod kay Zathir. Ngayon na ipinakita na niya ang kanyang sarili, humiling siya kay Glenn na patunayan din niya ang pagiging Dark Beast. Kaya ipinakita ni Glenn ang isa sa mga anino niyang buntot para patunayan ito at nang makita iyon, sapat na kay Garth kaya nag-alok siya ng tigil putukan pero si Alicia ay naguguluhan sa lahat ng nalaman niya at una sa lahat, hindi niya alam na may mga nilalang palang kayang magpanggap bilang tao at natural na magsalita ng wikang pantao gaya ni Clevitis. Kung ganun ano pa ang silbi ng mga bayani na lumaban kay Clevitis kung ganun lang din pala, napansin ni Glenn ang kaba sa mukha ni Alicia kaya't sinabi niya na tigilan na nito ang pagiging sobrang praning at wala naman kasing gaanong Dark Beast na kayang magpanggap bilang tao. Bukod kay Zathir ay wala ng ibang Dark Beast ang gagawa ng pakikipag-ugnayan sa mga tao nang walang mabigat na dahilan, dahil dito ay tinanong ni Garth kung bakit kusa pang nakikisama si Glenn sa isang babaeng tao, ipinaliwanag ni Glenn na si Alicia ay isang tao na ginawa niyang tagasunod. Ngayon ay wala na itong magagawa kundi sumunod sa lahat ng utos niya, kasama niya ito bilang tagagabay habang pinag-aaralan niya ang mundo ng tao at ganun din si Nell at Luna. Pero ayaw na niyang ibunyag pa ang iba pang detalye kay Garth. Naintindihan ito ni Garth kaya hindi na siya magtatanong pa pero nilinaw niya na kung hahadlangan siya ni Glenn sa kanyang misyon, mapipilitin siyang patayin ito at sabi naman ni Glenn na kung gusto niyang subukan, sige lang pero hindi magiging madali ang pumatay sa kanya. Ngayon na nasagot na ni Glenn ang tanong ni Garth siya naman ang may gustong itanong at kanina kasi, nabanggit ni Garth na may balak si Zathir na lipulin ang sangkatauhan pero nakakapagtaka iyon dahil sa pagkakaalala ni Glenn, si Zathir ay palaging interesado sa pag-obserba sa mga tao. Sa katunayan ay sinasamba pa nga siya bilang Diyos ng mga Orgite sa kanluran kaya't bakit bigla siyang gustong pumatay ng mga tao. Pumayag si Garth na ipaliwanag at 3 araw na ang nakalipas ay napansin niya na may ilang Dark Beast sa kanluran na nawalan ng mga anak. Hindi sana ito kakaiba pero nakakita rin siya ng isang sisidlang bote sa lugar, kaya pinaghinalaan niyang may kinalaman ang mga tao at pumunta siya kay Zathir at iniulat ang pangyayari, pati na rin ang siyam pang kahalintulad na insidente. Sumang-ayon si Zathir na malamang ang mga tao nga ang may kagagawan, pero nagulat din siya na magagawa iyon ng mga tao gayong mabuti naman ang trato niya sa kanila noon at inutusan ni Zathir si Garth na mag-imbestiga. Kung totoo ngang ang mga tao ang dumudukot sa mga anak ng Dark Beast sa kagubatan, lilipulin niya ang buong sangkatauhan at pinag-isipan ito ni Glenn at napagtanto niya na posibleng konektado ang mga nawawalang Dark Beast sa mga tulisan. Kagabi habang iniimbestigahan niya si Carm ay sinabi nitong lahat ng batang ipinanganak sa kampo ay ibinebenta sa isang misteryosong grupo ng mga lalaki dahil sa talento ng mga ito at iyon din ang plano ni Vro para kay Luna. Inaasahan ni Glenn na may kaugnayan ang mga kaso ng pagdukot sa Dark Beast at ang pagbebenta ng mga batang tao. May binanggit daw tungkol sa isang talento at sa tingin niya ay may kinalaman dito ang mahika. Nang marinig ni Alicia na binanggit ni Glenn ang salitang mahika at biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya, kaya tinanong siya ni Glenn kung may alam ba siya tungkol dito.
Sabi ni Alicia na hindi pa rin siya eksperto pagdating sa mahika pero ang pagdukot ng mga bata dahil sa talento nila sa mahika ay tunog na parang gawa ng mga wizard. Ang mga wizard ay mga taong nagbago ng paraan ng pakikipaglaban sa mga kaharian ng tao nitong mga nakaraang taon. Ngayon ay halos nakasalalay na sa galing ng mga wizard ang kinalalabasan ng mga labanan, dahil kayang pumatay ng isang wizard ng 12-dosenang sundalo at minsan daan-daang tao gamit lang ang isang spell. Totoo ang mga wizard ay naaapektuhan din ng atake mula sa kapwa wizard, kaya hindi sila ganap na di matatalo pero sila ay nananatiling napakalakas. Ang unang taong gumamit ng wizard sa digmaan ay si General Drell, kilala rin bilang Dragon Slayer at siya rin ang pumatay sa ama ni Alicia noong bata pa siya kaya't matagal na siyang may galit sa taong ito. Interesante ang kwento pero hindi maintindihan ni Clem kung bakit sinayang ni Alicia ang panahon niya sa paghabol kay Clevitus kaysa sa tao na pumatay sa kanyang ama, lalo pat si Clevitus ay wala namang ginawang masama sa mga tao bago pa siya lusubin. Sagot ni Alicia na iyon daw kasi ang huling hiling ng kanyang ama kaya't kinailangan niyang isantabi ang sariling damdamin at tapusin ang misyon para tumawid sa teritoryo ni Cleve, samantala sa ibang bahagi ng kaharian ng tao ay papunta na sa timog ang hukbo ni General Drell. May 50,000 sundalo siya at plano niyang sakupin ang mga guho ng Hayden at angkinan ito para sa sarili. Ang natitirang puwersa ng Hayden ay sinusubukang pigilan siya pero mayroon lang silang humigit kumulang 6,000 sundalo at halos wala silang wizard. Kaya imposibleng mapigilan nila si Drell at tinanong ni Miguel kung darating ba agad ang mga panibagong puwersa, pero dahil sa kasalukuyang kalagayan ay aabutin pa ng 3 araw bago sila makapagdala ng tulong kaya kailangan nilang harapin ang labanan mag-isa. Gayunpaman ay may plano ang commander para kahit papaano ay magkaroon sila ng laban. Sabi niya kay Mikkel na kung makakapasok sila sa kuta ng Highgate at maisara ito sa likod nila, baka sakaling magkatagpo sila laban sa hukbo ni Drell kahit pa mas marami ito. Pero kakailanganin nila ang kooperasyon ng mga sundalo sa loob ng kuta at kahit nakapagpadala na siya ng sulat para ipaliwanag ang sitwasyon, wala pa rin siyang natatanggap na sagot at ibig sabihin, malamang magulo na rin ang sitwasyon sa loob. Hindi pa rin kumpirmado ni Mikkel at ng commander kung totoo nga bang sinira ni Clevitus ang Hayden, pero kung ipinadala na ni Bola si General Drell para sakupin ito ay malamang ay tuluyan nang ang bumagsak ang Hayden. Kung huhulaan daw ng commander na siguro ay ang Forge of Hayden ang pakay ni Drell dahil kung wala iyon, hindi na magagawang lumikha ng mga mahiwagang sandata. Sang-ayon si Mikkel na delikado kung makuha ng mga bola ang Forge at makagawa ng mga magic weapon, pero sabi niya ay mas malala pa ito kaysa iniisip ng iba at ang Royal Forge ng Hayden ay isa sa pinakamatandang mahiwagang bagay na umiiral. Kaya kung makuha ito ng mga kalaban na nahuhumaling sa mahika, walang makapagsasabi kung anong mga lihim ang maaari nilang matuklasan at sa ganitong klase ng kapangyarihan, posible nilang sakupin ang buong kontinente kaya't sabi ng commander, kailangan silang pigilan anuman ang mangyari. Sa parehong oras ay nakipagkita si General Drell sa pinakamakapangyarihang wizard sa kanyang hukbo, si Maynard at ipinabatid ni Maynard sa kanya na kumpirmado nang ang sinira ni Clevitus ang Hayden, at lahat ng miyembro ng maharlikang pamilya ay napatunayang patay maliban na lang sa 6 na buwang gulang na prinsipe. Siya na lang ang natitirang may dugong maharlika pero sa ngayon ay hindi pa rin tiyak kung buhay pa siya o hindi dahil hindi pa rin alam kung nasaan siya. Pero sa ibang balita ay nakatanggap daw si Maynard ng ulat mula sa mga tulisan na may nakita silang sanggol na tumutugma sa itsura ng prinsipe. Kaya para kay Maynard ay mahalagang imbestigahan ito at pinayagan siya ni Drell at binigyan ng buong kapangyarihan para gawin ang kahit anong kinakailangan upang mahanap ang sanggol at madala ito sa kanya. Karating lang ni Clem sa isang kalapit na bayan at habang naghihintay sila kay Alicia na nangangalap ng impormasyon, ipinagtimpla siya ni Nell ng kape at di pa naririnig ni Clem ang tungkol sa kape, kaya tinanong niya si Nell kung ano ito. Pero hindi rin talaga alam ni Nell at basta isa lang itong mamahaling inumin na pinapagawa sa kanya noon ni Verco paminsan-minsan, kaya bago sila umalis ay kumuha siya ng ilang butil ng kape at iniisip na baka magustuhan iyon ni Clem. Nagdesisyon si Clem na subukan ang kakaibang inumin na ito na parang sabaw ng butil. Pagkalamig ng kaunti ay tinikman niya ito at nagulat dahil masarap pala at masaya si Nell na nagustuhan ito ni Clem, pero may matagal na siyang gustong itanong sa kanya. Nais niyang malaman kung ano ang nangyari sa lalaking umatake kay Clem noon sa kampo dahil bigla na lang itong nawala at mukhang kakaiba ang nangyari. Pagkatapos matutunan ni Garth ang tungkol sa mga salamangkero at mahika mula kay Alicia,
Sinabi niya kay Glenn na aalis siya para iulat ito sa kanyang amo. Kaya matagal pa bago nila ito muling makita pero sinigurado ni Glenn kay Nell na kahit magkita pa sila uli, hindi na ito aatake dahil hindi na ito nagdududa sa kanila at biglang dumating si Alicia na tumatakbo paakyat ng burol at may dala siyang masamang balita at ayon sa nakuha niyang impormasyon sa nayon, magulo na ang sitwasyon sa Highen. Nilusob na ito ng kalapit bansa matapos nilang nalampasan ang hangganan at lumalaban ang Hayden. Pero dahil patay na ang hari at wasak ang kabisera at imposible na silang manalo at sinubukan daw ng bansang Isen na pigilan ang paglusob nito, pero hindi rin ito nakatulong ng malaki. Nagtanong si Glenn kung bakit tinutulungan ng Isen ang Hayden na gayong wala naman silang kinalaman sa gulo. Ipinaliwanag ni Alicia na matagal nang may alitan ang Isen at ang bansang bola pero sa ngayon ay mas mahina ang Isen, kaya't ayaw nilang makuha ng bola ang forge ng Hayden dahil kung mangyari iyon ay hindi na sila mapipigilan. Pero kahit makuha man ng bola ang forge ay hindi rin nila ito magagamit ng maayos kung wala silang tagapagmanang may dugong maharlika. Ang problema ay sobrang dahado ng Hayden ngayon lalo na't si Glenn mismo ang pumatay sa hari nila at wala na rin silang mga salamangkero na pwedeng ipanglaban, kaya kung magpapatuloy ito mawawala na sa mapa ang Hayden. Masama ang sitwasyon pero hindi ito iniinda ni Glenn at ang gusto lang naman niya ay maipaluklok si Luna bilang hari. Kaya wala siyang pakialam kung sakupin man ng bola ang Hayden pero sinabi ni Alicia na mahalaga ito, kapag naging bahagi ng bola ang Hayden ay hindi na kailanman magiging hari si Luna. Sa pamumuno ng bola ay tanging mga ipinanganak dito lang ang pwedeng maging hari at kitang-kita naman sa itsura ni Luna na isa siyang tunay na taga-Hayden, kaya sa ilalim ng pamahalaan ng bola ay magiging isang talunan o itatakwil na lang siya. Bukod pa roon ay ang mga may dalisay na dugong taga-Hayden ay napakabihira at sobrang hinahangad, dahil ang dugo nila ang susi para sa mas epektibong pagpapalakas ng Arcanist Sight at sa isang taong tulad ni Drell na namumuno sa pagsalakay, walang makakapagsabi kung hanggang saan ang kaya niyang gawin. Si Drell ang pumatay sa ama ni Alicia hindi dahil may digmaan o away, kundi kahit pa nga matalik silang magkaibigan noon at ang ama ni Alicia ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na mandirigma sa buong bansa. At kahit matagal na siyang retirado dumating si Drell ilang taon matapos nito para harapin siya sa isang laban hanggang kamatayan, para lang patunayan na mas magaling siya sa espada. Kung akala mong doon lang natapos ang lahat ay nagkamali ka at pagkatapos niyang masaktan ng malubha ang ama ni Alicia, tiningnan pa niya ito sa mata at sa kasabay pinasabog ang buong bahay nila nang walang dahilan. Galit na galit si Alicia noon at papunta na siya para kunin ang espada ng kanyang ama at sugurin si Drell. Pero pinigilan siya nito dahil kung hawakan niya ang espadang iyon ay hindi magdadalawang isip si Drell na patayin siya. Sa huling sandali ng kanyang buhay ay nakiusap ang ama ni Alicia na huwag hayaang lamunin siya ng paghihiganti. Sinabi nitong ang daan ng paghihiganti ay magdadala sa kanya sa isang digmaan kung saan wala nang balikan, sa halip ay gusto niyang maging bayani si Alicia na isang tagapagligtas at nangakong lagi siyang magbabantay mula sa langit. Dahil sa sariling karanasan niya sa kalupitan ni Drell at iginiit ni Alicia kay Glenn na ang tanging paraan para matiyak ang kinabukasan ni Luna ay ang pigilan ang mga bola at palayasin sila sa Hayden, naiintindihan ni Glenn na tama siya pero medyo inis pa rin siya na kailangan pa niyang protektahan ang lugar na dati ay gusto na niyang wasakin. Masaya si Alicia na handang tumulong si Glenn kaya't nagsabi siyang maghanda para umalis agad, pero pinigilan siya ni Glenn at sinabing mas mabuting manatili na lang siya roon dahil kung makikialam siya ng direkta, hindi pwedeng malaman ng iba na ginagawa lang niya ito dahil hiningi ni Alicia. Kailangan niyang magkaroon ng dahilan para harapin si Drell at ang balita na si Drell ay nangunguha ng mga batang Dark Beast para gamitin sa kanyang hukbong salamangkero at ito'y isang sapat na dahilan. Isa rin itong pagkakataon para makita ni Glenn kung gaano kalakas talaga ang mga salamangkero ng bola na medyo na-excite pa nga siya. Sigurado siyang gustong-gusto ng makapaghiganti ni Alicia kay Drell para sa ginawa nito sa kanyang ama, pero malinaw ang huling hiling ng kanyang ama at gusto niyang maging bayani si Alicia, hindi isang tao na pinapatakbo ng galit. Naalala ni Alicia ang pangako niya noon, pero sa lahat ng nangyari at pakiramdam niya hindi na siya karapat-dapat matawag na bayani. Isa na lang daw siyang bangkay na napilitang maglingkod pero tinanong siya ni Glenn kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging bayani. Kahit pa hindi niya ituring ang sarili bilang isa at sigurado si Glenn na iniisip siya ni Nell bilang bayani, dahil mas gumagaan ang buhay nito dahil sa pagsisikap ni Alicia at napagtanto ni Alicia na totoo ang sinabi ni Glenn kaya't pumayag siyang manatili,
Habang nagtatransform si Glenn ay agad siyang tumakbo papasok sa kagubatan papunta sa hukbo ng bola. Samantala ay kababagsak pa lang ng Bullet Army sa pangalawang kuta sa daraanan papuntang Hidden at nagsisimula ng mag-alala si Ro, dahil kung hindi sila mapipigilan agad ay malapit na nilang marating ang hitat at mabilis siyang tumakbo sa gilid ng bangin kasama si Mikkel at sinabi na may mababaw na ilog sa unahan. Kung gusto nilang pigilan o kahit papano ay pabagalin ang army nito, ito na ang pinakamagandang pagkakataon nila at habang nangyayari ito ay dinala naman ni Alicia sina Nell at Luna papasok sa syudad. Habang naglalakad sila sa kalye ay may narinig silang malakas na tunog ng isang taong binubugbog. Medyo nag-alala si Alicia sa una pero napagtanto niyang isa lang ito sa mga bandido na nakaligtas sa mga atake niya dati, kaya wala siyang balak na tumulong at alam naman ng mga tao sa lungsod kung sino ang mga bandido at lahat ng kasalanan na ginawa nila. Kaya nang makilala ng mga tao na isa sa mga bandido ang lalaking iyon, imposibleng palayain lang nila ito at medyo natatakot pa rin si Nell dahil ang taong iyon ang madalas mananakot at mangapi sa kanya noon, pero sinigurado sa kanya ni Alicia na hindi siya makikilala at lalo na sa dami ng pinagbago ng itsura niya. Pero nakilala pa rin siya ng bandido kaya't agad-agad nitong sinubukan na ilihis ang atensyon ng mga tao sa bayan sa pamamagitan ng pagsigaw at pagtuturo kay Alicia bilang ang bayani na nagpapakawala ng dambuhalang halimaw sa dagat mula sa minahan. Napalingon ang mga tao para tingnan kung ano ang sinasabi nito pero wala na si Alicia doon at nakaalis na siya. Kahit nakita man siya ng ilan at hindi na rin iyon makakapagpabago sa katotohanang iniwan ng bandido ang kanyang mga kasamahan, sa huli ay binitay ng mga tao ang lahat ng bandidong natagpuan nila sa syudad, pero labis ang kanilang pag-aalala sa mga nangyayaring sunod-sunod na kaguluhan. Una ang pag-atake ni Clevet at pagkatapos ang hukbong Bole at ngayon naman isang sinaunang halimaw na pugita, baka sa susunod ay mga radioactive na putakti o mga nagyayelong uod na ang umatake, pero kahit ano pa ang dumating ay nangako silang lahat na ipagtatanggol nila ang kanilang bayan laban sa anumang banta. Samantala ay naghahanap sina Alicia at Nell ng matuluyan pero medyo mahirap dahil alerto ang buong bayan. Bago sila pumasok sa bahay panuluyan ay hiniling ni Alicia kay Nell na huwag muna siyang tawaging bayani, dahil nais niyang itago ang kanyang pagkabukas ni Alicia ng pinto ay nadatnan niya ang dalawang malalaking lalaki na nakatayo sa magkabilang gilid ng pintuan, at agad siyang inakusahan bilang isa sa mga bandido at hindi alam ni Alicia kung anong gagawin pero sa kabutihang palad, dumating ang ina ng dalawa at pinagsabihan silang tigilan ang panggugulo sa mga bisita. Sinubukan pa ni Philip paliwanag na nakakahinala si Alicia dahil may takip ang isang mata at may dalang espada, pero dahil sa mga nangyayari nitong mga nakaraang araw ay normal na lang para sa mga tao na may dalang sandata kahit saan magpunta. Gayunman ay bihira pa rin ang makakita ng taong may dalang batang hidemite kaya tinanong ni Carrie si Alicia kung ano ang dahilan nito. Ipinaliwanag ni Alicia na siya at si Nell ay mga gwardya ng isang mahalagang tao at sa ngayon, trabaho nila ang bantayan ang sanggol na ito anuman ang mangyari. Mukhang kapanipaniwala naman iyon para kay Carrie at kahit alam niyang may mas malalim pang kwento sa likod nito, hindi na siya nakialam dahil ayaw niyang manghimasok sa buhay ng mga customer na nagbabayad. Tinanong niya sina Alicia at Nell kung ano ang kailangan nila kaya't sinabi ni Alicia na gusto niya ng kwarto para sa dalawa, mas maganda kung may kama na komportable para sa sanggol at sinabi ni Carrie na 2 pilak ang bayad kada gabi. Kaya nagbigay si Alicia ng pambayad para sa 2 gabi at ibinigay sa kanila ni Carrie ang unang silid sa kaliwa. Sinabihan niya ang mga anak niyang tulungan ang mga bisita sa pag-akyat ng gamit kaya't lumapit si Pete kay Nell at nagboluntaryong buhatin ang mga bag para sa kanya. Binanggit ni Nell na kaya naman niya pero mapilit si Pete kaya ibinigay niya rin ang mga ito. Pagkabuhat ni Pete ay agad-agad siyang nagsisi dahil sobrang bigat pala ng mga bag kaysa sa inaasahan niya. Sa huli ay naakyat naman ni Pete at Phil ang mga gamit sa kwarto. Mukhang kontento naman si Alicia sa silid at umalis na si Carrie at sinabing puntahan lang siya sa ibaba kung may kailangan sila. Pagkaalis ni Carrie ay iminungkahi ni Nell na patulugin na si Luna para makapagpahinga siya pero hindi nila alam, may isa sa mga insekto ni Maynard na nakakita kay Luna at ngayong alam na niya kung nasaan ang prinsipe ng Hide Knight, ipinapadala na niya ang buong hukbo ng mga insekto niya para habulin ito. Makalipas ang kaunting sandali ay nakatingin si Alicia sa bintana at iniisip kung nakarating na kaya si Glenn sa battlefield, pero tinawag siya ni Nell at binanggit tingnan niya ang unang ngipin ni Luna na tumubo na at ilang minuto pagkatapos noon, kumatok si Carrie sa pinto para sabihing handa na ang pagkain ni na Alicia at Nell.
Pero nakita niyang natutulog pa si Luna kaya't binanggit niya kay Alicia na siya na lang ang bumaba para kunin ito at dalhin pabalik sa kwarto. Sumunod si Alicia kay Carrie pababa at itinuro nito ang pagkain sa dulo ng mesa at habang papunta si Alicia, narinig niya ang mga tao sa loob ng bar na nag-uusap tungkol sa kaguluhan. Sabi nila kasalanan daw ng mga bayani ang lahat ng ito at kung hindi raw nila hinarap ang isa sa mga Beast Lords, hindi sana winasak ni Cleves ang Hayden at hindi sana nagsimula ng digmaan ang bola at sa ngayon, sobrang sama ng tingin ng mga tao sa mga tinatawag na bayani at may karapatan silang magalit, dahil sa huli ay pinapalala lang ng mga bayani ang buhay nila. Pabalik na sana si Alicia sa kwarto pero bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang Dark Beast. Sa sumunod na saglit ay may lumipad papasok sa bintana sa ibaba at bumagsak ito sa tabi ni Pete at inakala niyang isang normal na bola lang, kaya pupulutin na sana niya ito pero sumigaw si Alicia na huwag niyang hawakan iyon. Sa kasamaang palad ay huli na at biglang lumaki ang bola at itinulak si Pete paakyat sa kisame at lumitaw na isa pala itong higanteng alupihan. Pumasok si Maynard sa loob ng inn at ipinaalam sa lahat na hindi ito ordinaryong insekto. Galing ito sa kagubatan ng mga Dark Beast kaya't kasing lakas ito ng ibang malalakas na nilalang mula roon. May isang lalaki na hindi na hinintay pang matapos magsalita si Maynard at ang pakay lang niya ay magsaya ngayong gabi. Hindi siya makikipaglaban sa halimaw na alupihan kaya't tumalon siya palabas ng bintana para tumakas pero kahit maganda sana ang diskarte niya, sa kasamaang palad ay may daan-daang insekto na pala ang nag-aabang sa labas kaya't kinain siya agad. Plano na ito ni Maynard para siguraduhin na walang makakatakas sa bayan hanggat hindi pa tapos ang misyon niya. Para mas malinaw pa ipinakilala niya ang sarili bilang pinakamataas na salamangkero ng hukbo ni Drell. Labis ang pagkabahala ng lahat at dahil hindi nila inakala na aatakihin ng hukbo ni Drell ang kanilang nayon, pero sinabi ni Maynard na hindi siya naroon para sakupin ang bayan at ang misyon lang niya ay kumpirmahin kung ang batang Hydemite na naroon ay may dugong Maharlika. Napagtanto ni Alicia na delikado na talaga ang sitwasyon at kung alam na ni Maynard na naroon si Luna, kailangan niyang dali-daling ilayo ito palayo sa lugar pero bigla niyang narinig ang sigaw ni Nell mula sa kwarto, at nalaman nating nauna nang nagpadala si Maynard ng isang salamangkero na si Night Chiffonite na kasalukuyang pinipilit si Nell sa dingding gamit ang frame ng kama. Hindi maintindihan ni Nell kung paano nakapasok si Nate sa bintana gayong nasa ikalawang palapag sila, kaya ipinaliwanag niya na lumipad lang siya pataas gamit ang kanyang palakol at ang kapangyarihan niya ay mag-attract at mag-repel ng mga bagay na gawa sa bakal. Hinawakan niya ang hawakan ng palakol at inihagis ito paitaas para maiangat ang sarili niya at hindi rin niya gaanong naiintindihan kung paano ito gumagana, pero may malaking itim na halimaw na parang pagong na may bakal ang shell at anumang sandata na bakal na ginamit para atakihin iyon ay dumidikit lang doon ng permanente. Pagkatapos ipaliwanag kung paano gumagana ang kapangyarihan niya, bumalik na siya sa ginagawa niya at kumuha siya ng isang tableta mula sa bag at lumapit kay Luna at tinanong siya ni Nell kung ano ang ginagawa niya at sabi ni Nay, binibigyan lang niya si Lumas ng gamot para masuri kung may potensyal itong gumamit ng mahika. Kapag kaya ng sanggol na gumamit ng mahika at mag-iiba ang kulay ng kanyang mga mata at magiging ayos lang siya, pero maaari rin itong umubo ng dugo at mamatay na parang 50-50 ang tsansa. Pagkarinig na maaaring mamatay si Luna ay napasigaw at nakiusap si Nell kay Nay na tumigil. Nang marinig ni Alicia ang sigaw ni Nell ay dali-dali siyang tumakbo papunta sa kwarto para tumulong, pero bago siya makarating ay ginamit ni Maynard ang kanyang malaking alupihan para itapon siya sa dingding. Hindi sigurado si Maynard kung sino si Alicia pero hindi niya ito pwedeng hayaang makakasira sa plano nila kaya't balak niya itong patayin. Samantala sa loob ng kwarto ay patuloy na nagpupumiglas si Nell para makawala at matulungan si Luna, pero sabi ni Nay na sayang lang ang oras niya at ang puwersa na kaya niyang gawin gamit ang mga frame ng kama ay sapat para huminto ang isang rumaragasang toro. Kaya kung dalawang frame ang humahawak sa kanya at kailangan niyang maging mas malakas pa sa dalawang toro para makatakas, at imposibleng kayanin iyon ng kanyang maliit na braso pero sa gulat ni Nay, nagawa pa ring igalaw ni Nell ang mga frame ng kama gamit ang maliit niyang braso. Sa isang malakas na tulak ay nawalan ng malay si Nay at narinig ni Maynard ang malakas na kalabog mula sa kwarto at nagtataka kung ano ang nangyari, subalit nang utusan niya ang alupihan para tingnan at napansin niyang may pumipigil dito. Nakaligtas si Alicia sa atake ng alupihan at tinali ang antena nito sa buhol para tuluyang malito,
Dahil hindi na ito makagalaw ng maayos ay sinipa ito ni Alicia pabagsak sa sahig at tumakbo papasok sa kwarto para tingnan sina Nell at Luna. Namangha si Maynard dahil walang ordinaryong tao ang kayang humarap sa isang magic beast na ganoon at ngayong natatanaw niya ng maayos, nakilala na niya kung sino si Alicia at binuksan ni Alicia ang pinto ng kwarto at handa para sa laban. Pero laking gulat niya nang makita si Nay na walang malay sa sahig, habang hawak-hawak ni Nell si Luna sa tabi niya at napansin din niya ang malaking butas sa dingding kaya't tinanong niya si Nell kung si Nay ang gumawa noon, pero sabi ni Nell ay siya mismo ang nakagawa nun. Hindi niya sinasadya pero nang itulak niya ang frame ng kama para makawala ay tumama iyon kay Nay at lumipad papasok sa dingding. Hindi maintindihan ni Alicia kung paano posible iyon pero wala na siyang oras para tanungin pa dahil kailangan nilang makaalis agad. Kinuha niya ang espada at ipinaliwanag kay Lumina na manatiling malapit sa kanya dahil tatalon sila sa bintana. Pagkalundag nila ay ginamit ni Alicia ang galing niya sa espada para hatiin lahat ng mga insekto na nasa ere para makatakbo sila at nang magkamalay si May ay huli na para pigilan sila. Gusto sanang habulin ni May ang mga iyon pero walang pinipili ang mga insekto na iyon at mapapatay siya agad kung lalabas siya ng walang tulong ni Maynard. Maya-maya ay nakalabas na sina Alicia at Nell sa hangganan ng lungsod, at biglang tumigil ang mga insekto sa paghahabol dahil inutusan lang ni Maynard na palibutan ang syudad. Kung pala rin sila ay baka magawa nilang makatawid sa kagubatan bago mag-umaga pero gaya ng dati, hindi ganoon kadali at nakasalubong nila ang isa pang pader ng mga insekto sa kagubatan, at mas marami pa ngayon kaya hindi nakakayanin ni Alicia na makikipaglaban tulad kanina. Tinanong ni Nell kung ano ang gagawin nila pero hindi rin sigurado si Alicia at sa ngayon, kailangan lang nilang makahanap ng lugar na mapagtataguan at balik sa inn. Bumababa si Nay at ibinalita kay Maynard na nakatakas ang mga babae. Tinanong siya ni Maynard kung nasubukan man lang ba niya ang kakayahan ng sanggol sa mahika, pero hindi niya nagawa dahil nawalan siya ng malay nang tamaan siya ng frame ng kama at napagtanto ni Maynard na mali ang naging pagbaba nila ng tingin sa dalawang iyon, pero nakakuha naman siya ng ilang mahalagang impormasyon. Una ay tiyak niyang ang babaeng blonde ay ang bayani na si Alicia Glenfall dahil naroon siya noong patayin ni Drell ang ama nito. Walang bayani ang maglalakbay kasama ang isang ordinaryong sanggol kaya't malinaw na si Luna ang prinsipe ng Hyde Knight na matagal na nilang hinahanap. Halos hindi maitago ni Maynard ang pananabik kung paano niya pahihirapan ang isang bayani kapag nahuli niya ito. Samantala si Nay ay tahimik lang na nakatingin sa kanya at iniisip kung bakit niya kailangang magtagal sa tabi ng isang baliw. Pagkatapos tumawa ng malakas ay inutusan ni Maynard si Nay na ipunan ang lahat ng tao at dalhin sa gitna ng bayan. Nang naroon na silang lahat ay tinanong ng pinuno ng bayan si Maynard kung bakit sila pinapapunta roon, dahil kung iniisip niyang sapat na ang ilang insekto para pasunurin sila at nagkakamali siya. Namangha si Mayor sa tapang ng mga tao roon pero gusto niyang linawin agad ang ilang bagay. Una ay sabi niya ay hindi sana narito ang Bullet Army kung hindi lang ginawa ng hari ng Heian ang kanyang hangal na desisyon na salakayin ang Clevitis, at ngayong nawasak na ang kabisera ay posible na bumalik ang Clevis para sakupin ang lupaing ito. Kaya mabait daw na pumapasok ang hukbo ng Boli para protektahan sila at sa totoo lang, isa lang itong palusot para sakupin ang Heian at nang wala na ang hari bilang sandata na mahika, halos wala na silang magagawa para pigilan ito. Dagdag pa ni Mar ay may mas malaking kalaban silang dapat pagtuunan ngayon dahil ang babaeng blonde kanina ay isa sa 13 bayani na nagsimula ng lahat ng kaguluhan na ito, kaya kung gusto nilang ilabas ang galit nila na mas mabuting unahin nilang hanapin at hulihin ito. Samantala ay patuloy pa ring nagmamarcha ang hukbo ni Drell papunta sa bumagsak na kabisera ng Hayden. Tumatawid sila sa mababaw na ilog nang biglang huminto si Drell dahil naramdaman niyang may nakamasid sa kanya. Sinabi niya sa tagapagmanman na lumabas na agad dahil walang silbi ang magtago sa liwanag ng maliwanag na buwan. Biglang tumalon palabas mula sa mga damuhan si Rhodes at agad niyang itinuhog ang sibat sa tubig. Nagyayelo ang buong ilog at naipit ang mga paa ng lahat ng sundalo ni Drell at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatake. Kahit mas marami ng 10 beses ang hukbo ni Drell ay handa ang mga tao ni Rhodes dahil may suot silang eye splits kaya nakakagalaw sila ng maayos. Habang pati mga alagang madidilim na halimaw ni Drell ay hirap makalakad, pinangunahan ni Mikkel ang pagsugod at inutusan ang lahat na unahin ang mga wizard ni Drell para hindi sila makalaya. Kilala ni Drell ang kakayahan ng Frost Spear pero kahit sa pinakamataas na antas nito,
Hindi dapat nito kayang ipagyelo ang buong ilog ng sabay-sabay at inisip niya na malamang ay naglagay si Rhodes ng ilang wizard sa itaas ng ilog para palamigan ito hanggang bahagyang nagyayelo, at saka tinapos ng Frost Spear ang trabaho. Aminado si Drell na humanga siya sa plano ni Rhodes at mukhang lubos nang napag-aralan ni Rhodes ang Frost Spear at kung matatalo niya si Drell dito, matatapos na ang buong digmaan pero sabi ni Drell ay hindi iyon magiging madali at sumugod si Rhodes gamit ang sibat, pero sinalubong siya ni Drell ng malakas na hampas ng espada na nagpatilapon sa kanya ng ilang metro. Determinado pa rin si Rhodes at gumamit ng ice magic na atake gamit ang sibat pero nakaiwas si Drell at tumalon palayo. Iniwan itong nagyayelo sa ere at nagpatuloy ang laban ni Rhodes at Drell, at muling humanga si Drell sa kakayahan ng kalaban dahil kahit ang isang regalia ay nagbibigay ng kapangyarihan na kailangan pa rin ng tunay na lakas para lubos itong magamit. Gayunpaman ay naniniwala pa rin siya na hindi ito sapat para sirain ang mga tanikala ng mundo. Pagkatapos ay pinalabas niya ang kanyang kapangyarihan at ginamit ang espada para tumawag ng kuko ng dragon sa ere. Nabigla si Rhodes dahil ang mga regalia ay hindi dapat nakakalikha ng pisikal na bagay pero tiyak na totoo ang kuko ng dragon dahil tinilapon nito si Rhodes patawid ng ilog. Napansin ni Michael at ng iba pang sundalo na nahihirapan si Rhodes, kaya agad silang bumalik para tulungan siya at samantala ay ipinaliwanag ni Drell na sa pamamagitan ng pagsasanib ng kanyang espada at mahika, naging mas makapangyarihan ito kaysa sa anumang karaniwang espada. Bigla niyang napansin na may ilan sa mga tauhan ni Rhodes na papalapit sa kanya, kaya't agad siyang tumingin at winasak ang mga ito gamit ang kuko ng dragon kasama na rin ang sarili niyang mga sundalo. Hindi makapaniwala si Rhodes na basta na lang papatayin ni Drell ang sarili niyang mga tauhan pero para kay Drell, sinumang mahina at madaling mamatay sa ganong klaseng atake ay hindi karapat-dapat na makita ang mundo sa labas ng kanilang hangganan. Wala namang ideya si Rhodes kung ano ang ibig sabihin nito lalo na't ilang beses nang binabanggit ni Drell ang borders at shackles, kaya ipinaliwanag ni Drell na ang layunin niya ay sirain ang alamat ng mga bayani na alamat na nagtutulak sa mga tao na hamanin ang mga halimaw na halos imposibleng talunin, gamit ang mga paraang halos walang tsansa ng panalo. Sa libu-libong taon ay walang nagtanong o nagbago kaya't nanatiling pareho ang tradisyon, pero matatapos na raw iyon ngayon at sinabi ni Drell kay Rhodes na hindi niya siya papatayin dahil karapat-dapat siyang kalaban, at dapat alam na niya ngayon na wala siyang paraan para manalo. Sinubukang tumayo ni Rhodes pero wala na siyang lakas kaya't napilitan siyang panoorin si Drell habang ipinagpapatuloy nito ang pananakop. Maya-maya ay bumagsak mula sa kalangitan si Clevitis sa gitna ng labanan, at lahat ay napatitig sa kanya sa takot nang makilala na siya ang timog na Panginoon ng mga Dark Beast. Nakita ni Clevitis na si Drell ang namumuno kaya't tinanong niya ito tungkol sa balita na may nangunguha ng mga batang tao at Dark Beast na may kinalaman umano sa mahika ni Drell. Gusto niyang malaman kung siya nga ang may kagagawan nito. Tinuwanan ni Drell ang tanong at iginiit kung bakit pa kailangan ng isang Beast Lord na pumunta rito para lang magtanong, pero sagot ni Clevitis, isa iyon sa tungkulin niya bilang pinuno at kung may mga has na dumisan ang kanyang lupain o mga nasasakupan, ayon sa batas ng lupaing iyon ay kailangan niya itong patayin gamit ang sarili niyang mga kuko bilang bawi. Tinanong ni Drell kung ano ang karapatan ni Clevitis para magtakda ng batas, pero nainis na si Clevitis sa dami ng salita nito kaya't sinaksak niya ito sa tiyan at sinabi pa niya na sana'y naiwasan ito kung sinagot lang sana ang tanong. Sa kabila ng malaking sugat ay hindi natinag si Drell at alam na raw niya na pupunta si Clevitis para patayin siya, at alam din niyang wala siyang panalo sa harapang labanan kaya't naghanda na siya. Bumukas ang pangatlong mata sa noo ni Drell at ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na mahika ang Dark Ecre Prison. Nabigla si Clevitis dahil hindi niya alam na kaya ng tao ang gumamit ng Dark Icar at sa sumunod na sandali, sumabog ang katawan ni Drell at nabalot ng dugo si Clevitis at pagkatapos, ang tanging naiwan ay ang espada ni Drell at isang higanteng bilog na bumabalot kay Clevitis. Kung akala natin napatay na si Drell ay nagkakamali tayo dahil bago siya sumabog, inilipat niya ang kanyang kamalayan sa espada at wala na siyang katawan bilang tao at isa na lamang siyang nilalang na binuo mula sa mahika ng espada. Pinaghandaan niya ng mabuti ang sakripisyong iyon para makulong si Clevitis at kumpiyansa siyang kahit ganoon siya kalakas hindi ito basta makakatakas. Mukhang nawala ng malay si Clevitis sa loob ng kulungan at plano ni Drell na iwanan siyang mamatay sa gutom o sa pagtanda. Nakatitig lang si Rhodes at hindi makapaniwala na natalo ni Drell si Clevitis ng ganoon kabilis samantalang nabigo rito ang 13 bayani.
kung kaya niya ang ganito at walang laban ang Hayden sa kanya, mas determinado pa ngayon si Drell na ipagpatuloy ang kanyang misyon kaya inutusan niya ang natitira niyang mga sundalo na maghanda para umalis. Samantala sa kagubatan ay patuloy na tumatakas sina Alicia at Nell mula kay Maynard nang biglang maramdaman ni Alicia na may kakaiba. Hindi niya alam kung ano iyon at wala siyang paraan para makontak si Clevitis kaya't sinabi niya kay Nell na magpatuloy sila sa pagtakbo, samantala ay may grupo ng galit na mga taga-bayan na unti-unting humahabol sa kanila sa utos ni Maynard. Ang mga tao sa bayan ay sumisigaw na dito na sila nakatira buong buhay nila, kaya kabisado na nila ang gubat na ito na parang likod ng kanilang kamay at hindi magtatagal siguradong mahahanap nila si Alicia. Matagal na nilang kinamumuhian ang mga bayani dahil wala naman silang ibang ginagawa kundi pumatay ng ilang ligaw na madilim na halimaw paminsan-minsan, pero palagi silang tinuturing na tagapagligtas. Lahat pa ng buwis ay ginagamit para mapundohan ang marangyang pamumuhay ng mga bayani at tingnan natin kung saan sila dinala ng mga bayani na iyon. Alam nilang nagtatago si Alicia sa bahay kaya tinatawag nila siyang lumabas na at harapin sila at wala siyang takas dito. Dahil hindi sila makaalis sa bayan at alam na ni Alicia na sa bandang huli ay may ikot sila, pero hindi niya inakala na ganito kabilis siyang matutunton ng mga tao at mabuti na lang at mukhang hindi pa nakarating si Maynard o ang mga insekto niya, kaya sinabi ni Alicia kay Nell na lumayo sa mga bintana at manatiling nakatago dahil ang kaligtasan ni Luna ang pinakamahalaga sa ngayon. Kahit tumakbo pa sila ay wala ring silbi kung wala silang mapagtaguan, biglang sumigaw si Phil na sawa na siya sa paghihintay kay Alicia na lumabas kaya't kung ayaw niyang lumabas, susunugan na lang niya ang buong gusali kasama si Alicia sa loob. Ngunit bago niya magawa iyon ay hinawakan ni Pete ang kamay niya at pinigilan siya dahil sobra na iyon. Sinabi ng ama ni Phil na si Mark na ang kanilang mga ninuno ang nagtayo ng makinarya ng tubig na ito ilang daang taon na ang nakalipas nang una silang nanirahan dito sa nayon, at hindi niya hahayaan na sunugin iyon ni Phil nang walang kabuluhan. Tinangka ni Phil na ipilit na iyon lang ang paraan dahil kailangan nilang ibigay si Alicia kay Maynard, pero pinalo lang siya ni Mark sa ulo at binanggit na hindi sila basta susunod sa utos ng isang dayuhan na marunong lang magkontrol ng mga insekto. Lumapit siya sa gusali at ipinakilala ang sarili bilang namumuno sa depensa ng bayan. Nangako siya na kung bababa si Alicia para makipag-usap sa kanya, hindi niya hahayaang may manakit dito dahil isa lang naman ang nais niyang itanong. Wala nang masyadong pagpipilian si Alicia kaya nagpasya siyang magtiwala kay Mark at bumababa para kausapin ito. Pagkalabas niya ay tiningnan siya ni Mark at agad na tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang regalia at sinabi ni Alicia na wala na ito, at tinanong siya ni Mark kung ibig bang sabihin ay ipinagbili niya ito kapalit ng pera matapos talikuran ang misyon. Ipinaliwanag ni Alicia na nahulog ito sa laban niya kay Clevitis na ganap silang nilipol kasama ang iba pang mga bayani, at naiintindihan niya kung bakit galit sa kanya ang mga tao sa bayan dahil sa kinalabasan, pero laking gulat niya nang sabihin ni Mark na wala siyang galit kay Alicia. Papatayin niya ito agad kung sinabi nitong ibinente niya ang regalia kapalit ng pera at tumakas na parang duwag, pero kung totoong lumaban siya kay Clevitis at natalo lang at hindi niya ito maipagkakait sa kanya, sa huli ang hari rin naman ang nagdesisyon na sundin ang tradisyon at ipadala ang mga bayani sa imposibleng misyon na iyon. Kaya wala talaga silang naging pagpipilian at naiwan si Alicia na hindi makapaniwala sa pagiging makatuwiran ni Mark, pero hindi siya yung tipo ng tao na nagtatanim ng galit sa mga nangyari sa nakaraan at gayunpaman, gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ni Alicia na dapat nilang gawin sa susunod. Sa tingin ba niya ay dapat pa rin nilang ipagpatuloy ang tradisyon at subukang malalampasan ang teritoryo ng mga madilim na halimaw, o dapat na lang ba silang sumuko at ipagpatuloy ang pamumuhay gaya ng dati at naalala ni Alicia ang araw na nakipaglaban siya kay Clevitis. Matapos siyang wasakin at itapon sa ere at kahit sandali lang ay malinaw niyang nakita kung ano ang itsura ng mundo sa labas ng teritoryo ng mga madilim na halimaw, at ito ay bilog at walang katapusan sa paningin at maaaring tunog nakakatawa ito galing sa isang taong ganito kalaking pagkatalo ang naranasan. Pero para sa kanya mahalaga na huwag silang tumigil sa pagsubok na marating ang labas na mundo dahil may mga bagay na hindi mo matutunan o makukuha kung hindi ka susugal. Kamakailan lang ay nakilala niya ang isang tao na parehong arrogant at nakakatakot at kahit itinatrito siya nito na parang basura, kung hindi niya ito nakilala ay hindi niya sana nabuksan ang pananaw niya tungkol sa mundo. Ngayong alam niyang mas malaki ang mundo kaysa sa anumang nakita nila, tumatanggi si Alicia na hayaang sabihin ng iba na walang kabuluhan ang paglaban para makita ito. Lubos na humanga si Mark sa sinabi ni Alicia.
Kaya sinabi niya kay Alicia na malaya na itong umalis at sigurado siyang may ilan pa sa kanyang mga tauhan ang galit pa rin dito dahil isa siyang bayani. Pero gagawa siya ng paraan para pakalmayan sila pero si Alicia na ang bahala na humanap ng paraan para makatawid sa pader ng mga insekto. Ngunit bago pa makalakad si Mark palayo biglang lumitaw si Maynard sakay ng higanteng alupihan, at agad niyang hiniwa si Mark sa dibdib dahil sinira nito ang kanyang laro at gusto sana niyang mag-enjoy sa panunood kung paano papatayin ng mga mamamayan ang huling nabubuhay na bayani, pero pinatawad pa ito ni Mark. Hindi nagsayang ng oras si Alicia na agad niyang piniraso ang alupihan pero nakatakas si Maynard, at nakatawag na siya ng marami pang insekto para umatake kaya't nailagay sa matinding panganib ang mga tao sa bayan. Sinabi ni Alicia sa lahat na pumasok agad sa bahay para hindi sila gawing pagkain ng mga insekto, samantala ay abala naman siya sa pagputol ng kaya niyang patayin at sa pang-aasar ay sinabi ni Maynard na humahanga siya sa tibay ng loob ni Alicia. Pero nagtatanong kung gaano pa siya tatagal mag-isa lalo na't marami sa maliliit na insekto ay may lason at hindi na niya napansin ang mga kagat habang nakatutok siya sa malalaking halimaw. Lahat ng insekto doon ay mapanganib mula sa mga bubuyog sa himpapawid, hanggang sa mga langgam sa lupa at kahit ang gagambang may lason na kayang sirain ang dugo. Lubos na ikinatakot ito ni Alicia dahil ang tanging nagpapanatili sa kanyang buhay ay ang itim na icer na ginamit ni Glenn para palitan ang dugo niya. Kaya kung masisira iyon ng lason ng gagamba ay hindi na siya magtatagal. Si Maynard noong bata pa ay talagang humahanga sa mga bayani, pero nagbago ang lahat nang mamatay ang buong pamilya niya sa isang sunog at simula noon, kinasusuklaman na niya ang mga bayani dahil wala silang ginawa para tumulong. Nagsisimula ng manginig ang katawan ni Alicia dahil sa lason pero patuloy pa rin ang mga insekto sa pag-atake, kaya hindi siya pwedeng huminto at habang nasa gitna siya ng pakikipaglaban para sa kanyang buhay, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses. Tumingin siya pababa at nakita ang ulo ni Clevis na lumalabas mula sa kanyang dibdib, at casual pa nitong sinabi na bilisan na niya ang ginagawa niya dito dahil kailangan pa niya ang tulong ni Alicia sa isang bagay. Samantala sa loob ng bahay si Nell at ang iba pang mga tao sa bayan ay balisa na nanonood sa laban, ngunit napansin nilang may ilang mga insekto ang nakapasok sa mga siwang ng dingding kaya't dali-dali nila itong ibinagsak at tinapakan hanggang mamatay. Hindi nila pwedeng hayaang makapasok ang mga iyon na lalo na't nandito ang magiging hari sa hinaharap, kaya kinuha nila ang anumang materyales na mahahawakan at sinimulang takpan ang lahat ng butas sa dingding. Sa labas ay patuloy na inaasar ni Maynard si Alicia habang hirap na hirap itong ipagtanggol ang sarili laban sa mga insekto. Tinawag pa niya itong huwad na bayani dahil sa pagiging mahina at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika para tawagin ang isang higanteng alakdan na nakatago lang sa ilalim ng lupa at iniutos niya itong umatake kay Alicia. Tinapon si Alicia sa tubig at habang siya ay nasa ilalim ay muling lumitaw si Clevis, at sa puntong ito ay napagtanto na niya kung bakit nahihirapan si Alicia at nalason ito ng mga insekto. Tinanong ni Alicia kung epektibo ba ang lason sa Dark Acre at sa kasamaang palad ang sagot nito ay oo. Hindi sapat na ganap itong sirain pero habang may bisa ang lason at hindi makakagaling ang mga sugat ni Alicia, sa madaling salita ay nawala ang kanyang immortalidad at sa ibabaw naman, malakas na sigaw ni Maynard kung iniisip ba ni Alicia na ligtas siya sa ilalim ng tubig, dahil wala siyang pakialam kung maghihintay siya hanggang umakyat ito para huminga. Pero hindi siya sigurado kung tatagal pa ng ganoon ang mga kaibigan ni Alicia na nagtatago sa bahay, kaya mas mabuti raw na magmadali siya at sa loob ng bahay ay nagawa na ng mga tao sa bayan na masarhan ang lahat ng butas, ngunit bigla nilang napansin na may bumagsak mula sa bubong isang higanteng uod. Agad itong dinurog ni Phil pero marami pa ang kasunod at hindi lang nila kinakain ang bubong, kundi inuubos din nila ang buong kagubatan at samantala sa bayan matapos umalis si Maynard ay pinatumba ng mga taong iniwan ni Mark ang mga sundalong bullet, ngunit nakarinig sila ng kakaibang ingay mula sa kalapit na kagubatan at hindi nila alam kung ano iyon at sinabi ni Nay na nagsimula na ito, pero hindi nila maunawaan ang sinasabi niya. Nagdududa pa sila kung bakit hindi ito sumama kay Maynard noong tumakas ito pero simple lang ang dahilan, pinahahalagahan niya ang sariling buhay kaya't ayaw niyang mapalapit kay Maynard kung hindi kinakailangan, siya ang Panginoon ng lahat ng insekto at isang ganap na baliw na kapag nagwala ito ay walang nabubuhay sa paligid. Balik sa kagubatan ay malademonyong tumawa si Maynard habang winawasak ng mga uod ang gubat,
Ipinaliwanag niya na ang mga uod na ito ay espesyal dahil isang beses lang sila napipisa kada 100 taon at kapag nangyari iyon, lahat ng halaman sa paligid ay nawawala sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya kapag natapos sila ay wala nang matitira sa kagubatan na ito at wala itong kinalaman kay Alicia. Alam lang ni Maynard na umaasa ang mga mamamayan sa kahoy mula sa gubat para mabuhay, kaya kung gugustuhin niyang pahirapan sila ay sisirain niya ito. Bukod pa doon kapag natapos ng mga uod na sirain ang gusali ang lahat ng nasa loob ay magiging pagkain ng mga insekto, para sa kanya ay dalawang bagay na ang natapos ng sabay, hindi pumayag si Alicia na magpatuloy pa ito kaya't lumabas siya mula sa tubig para pigilan si Maynard. Pero huli na siya dahil marami sa mga uod ang naging mga kakon at malapit nang mapisa at ilang segundo lang, daan-daang gamo-gamo ang lumabas at agad na sumugod kay Alicia ngunit nang tinaga niya ang mga ito, tinakpan siya ng kanilang mga pakpak ng kakaibang pulbos at nagulo ang kanyang paningin. Halos hindi na makita ni Alicia ang nangyayari kaya't sinamantala ni Maynard ang pagkakataon at ginamit ang alakdan para itapon siya, sinubukan niyang makawala pero wala na siyang lakas at malapit na siyang lamunin ng mga insekto, nakita ni Cleves na kung hindi siya kikilos agad mamamatay si Alicia. Kaya sa wakas ay nagpasya itong tulungan siya kahit kaunti at mula sa kanyang anino ay hinailan niya palabas ang string splitter. Nakita ni Maynard ang espada na lumitaw mula sa mga insekto at nagsimula na siyang kinakabahan dahil kahawig iyon ng isang regalia. Sinabi ni Cleves kay Alicia na lahat ng nilalang ay halos gawa sa tubig at ganoon din ang mga insekto, kaya gusto niyang isipin ito ni Alicia bilang isang ilog at tapusin na agad dahil kailangan pa niya ang tulong nito. Hinawakan ni Alicia ang espada at sa isang indayog lang ginawa niyang hamog ang mga insekto sa paligid niya. Pero hindi pa iyon sapat at pumwesto siya at gamit ang lahat ng natitirang lakas, isinagawa niya ang flowing water slash at inilabas niya ang puwersa na parang daluyong ng napakalaking dami ng tubig at sa pagkakataong ito, ang tubig ay ang mga insekto mismo. Sa loob ng ilang sandali bawat huling insekto sa kagubatan ay nawasak at mula sa bayan, nakita ni Nay ang ulap ng katas ng mga insekto at hindi siya makapaniwala na may tao na talagang nakapagpatay ng ganoon karami na insekto ng ganoon kabilis. Sa pagkamatay ng lahat ng insekto ay nabasag ang batong mahika na nakabaon sa dibdib ni Maynard, hindi na niya magamit ang kanyang mahika at tuluyang nawalan ng kapangyarihan at itinutok ni Alicia ang espada sa kanya at kunwari matapang pa itong nagsabi na hindi niya kailanman mapapasuko siya. Pero wala nang pakialam si Alicia at agad lang niya itong pinabagsak at siya ang nagwagi, pero labis siyang nanghina sa laban kaya nawalan siya ng malay matapos iyon, lumabas si Nay para tingnan ang lagay ni Alicia pero nang makarating siya, nakita niyang buhat-buhat na ito ni Clem. Nalito siya dahil wala siyang ideya na nakabalik na si Clem mula sa kanyang misyon. Sinabi ni Clem na nasasayang lang ni Alicia ang sobrang oras sa pakikipaglaban sa isang mahina, at kailangan na nilang umalis kaagad dahil nagbago na ang sitwasyon. Ang bersyong ito ni Clem ay isang kopya lamang na ginawa niya mula sa Dark Acres sa loob ng katawan ni Alicia matapos siyang makulong sa isang blood bubble, at kailangan niya ang tulong nito para makalaya at tinanong siya ni Alicia kung nagawa man lang ba niyang talunin si Drell. Pero tungkol doon ay halos sigurado si Clem na may hawak si Drell na kapangyarihan ng isa sa mga Dark Lord Beasts, kaya hindi siya magiging madaling harapin.